Si Eftel ay isang middle-aged man na salamangkero, na ginugol ang mahigit 40 taon sa pag-aaral ng kidlat na mahika upang matalo ang Demon Lord kasama ang iba pang dakilang bayani at karaniwan. Ito ang bahagi kung saan siya itatakwil at etraidor dahil siya ang pinakamahinang miyembro ng grupo ng mga bayani. Subalit sa pagkakataong ito, tunay na nagpapasalamat ang mga tao sa kaharian para sa kanyang naging ambag at habang pinapasalamatan sila ng hari dahil sa kanilang malaking sakripisyo sa pagpigil sa pananakop ng mga demonyo, inanunsyo niya ang kanilang mga gantimpala. Bilang pagkilala sa kanilang katapangan, sinabi ng hari na ibibigay niya sa kanila ang pinakamataas na titulo na maaaring matanggap ng sinuman sa kaharian, ang titulong emperador. Nagulat si Eftel nang marinig iyon dahil karaniwang mga maharlika lamang ang maaaring makatanggap ng titulong emperador, at kahit sa kanila ay napakabihira nito. Kaya para sa kanya, napakalaking karangalan ang makatanggap ng ganoong titulo at matapos gawing mga emperador ang mga bayani ng tubig, apoy at lupa. Lumapit naman ang hari kay Eftel at sinabi niya na kahit hindi si Eftel ang pinakamalakas na salamangkero, kinikilala ng lahat na hindi sana nagtagumpay ang grupo ng mga bayani kung wala ang kanyang tulong. Dahil dito ay tatanggapin din niya ang titulong emperador. Labis ang saya ni Eftel dahil sa wakas ay naging sulit ang lahat ng sakripisyo at paghihirap na pinagdaanan niya sa kanyang pagsasanay. Lumipas ang ilang taon at si Eftel ay isa ng retiradong matanda na naninirahan sa probinsya. Karamihan sa kanyang oras ay ginugugol niya sa pagtuturo sa mga batang inampun niya sa paglipas ng mga taon at sa araw na iyon, pinapagsanay niya ang mga bata sa kanilang mga magic formation habang may nakapatong na bato sa kanilang mga ulo upang matutunan nilang manatiling nakatuon. Noong una ay nahirapan ang ilan sa kanila, ngunit kalaunan ay nasasanay rin ang lahat at nang masisiyahan si Eftel sa kanilang naging progreso. Sinabi niyang maaari na silang magpahinga at halatang pagod na ang mga bata at pinuri niya sila dahil sa kanilang pagsisikap. Ngunit pagkatapos noon, sinabi niyang gusto niyang makita silang magsanay ng level 4 magic na itinuro niya noong nakaraang linggo at bago pa man niya matapos ang sasabihin, nagsalita si Merlin at tinanong si Eftel kung sigurado ba itong gusto pang magpatuloy ng hindi muna nagpapahinga. Nakikita ni Eftel na tunay na nag-aalala si Merlin para sa kanya dahil tumatanda na siya. Subalit tiniyak niya rito na kaya pa rin niyang yumukod nang hindi tumutunog ang kanyang mga tuhod, kaya hindi siya mapagod sa kaunting pagtayo lamang. Naalala ni Eftel ang araw na una niyang nakita si Merlin at anak siya ng isang babaeng demonyo na nadamay sa isa sa kanyang mga laban. Kahit isa siyang demonyo ay nagpasya si Eftel na ampunan siya dahil imposible siyang mabuhay ng mag-isa sa lugar na iyon. Kahit marahil ay napakabata pa ni Merlin upang maalala ang nakaraan, sigurado si Eftel na marami sa kanyang mga kamag-anak ang napatay niya noong panahon ng digmaan, kaya nakakaramdam siya ng kaunting pagkakasala tuwing nakikita niya ang taos-pusong na pag-aalala ni Merlin para sa kanya. Sa ngayon, ipinagpatuloy ni Eftel ang kanilang leksyon at binanggit sa lahat na maghanda para muling pag-aralan ang mga level 4 spell, ngunit muling nagsalita si Merlin at tinanong si Eftel kung maaari ba silang turuan ng level 6 magic ngayong araw. Hindi maintindihan ng ibang mga bata kung bakit gusto agad ni Merlin matuto ng level 6 magic gayong kahapon lamang sila tinuruan ng level 5 magic. Medyo nagulat din si Eftel dahil hindi niya inaasahan ang tanong na iyon at nakikita niyang sabik na sabik matuto si Merlin, ngunit sinabi niyang hindi kailangang magmadali dahil matututunan din niya ang level 6 magic pagdating ng tamang panahon. Sa ngayon, mas mabuting ipagpatuloy muna niya ang pagsasanay sa mga bagay na alam na niya dahil napakahalaga ng mga pundasyon ng mahika. Bahagyang nadismaya si Merlin nang marinig iyon dahil gusto niyang matutunan ang mahika sa pinakamabilis na paraan. Subalit naunawaan niya ang punto ni Eftel at pumayag na mag-focus muna sa mga pangunahing kaalaman at kalaunan. Nakita si Merlin sa entrada ng isang malalim at madilim na kagubatan at kitang-kita ang takot sa kanyang mukha. Ngunit pinilit niyang lakasan ang loob upang harapin ang kanyang kinatatakutan at patunayan ang kanyang sarili. Plano niyang pumatay ng isang halimaw na nagtatago sa kailaliman ng kagubatan upang patunayan na karapat-dapat siyang tawaging pinakamahusay na estudyante ng Lightning Emperor at sa ganoong paraan, maaari niyang aakuin ang pagtuturo sa ibang mga bata at hindi na kailanganin magtrabaho pa si Eftel upang tuluyan na nitong ma-enjoy ang kanyang pagre-retiro. Alam niyang hindi kailanman hihilingin ni Eftel na gawin niya iyon, ngunit gusto niya itong tulungan sa anumang paraan na kaya niya at maganda man ang kanyang hangarin, kulang naman siya sa pag-iingat dahil wala pang 10 minuto ang lumipas ay tumatakbo na siya para sa kanyang buhay habang sinusubukang makatakas sa kagubatan.
Nakasalubong kasi niya ang isang halimaw na lobo at walang epekto rito ang lahat ng level 4 magic na alam niya. Bawat spell na ginagamit niya ay maaaring sumasablay o kaya naman ay walang naidudulot na malaking pinsala, samantala ay patuloy lang siyang hinahabol ng lobo na parang walang nangyari. Napagtanto ni Merlin na hindi niya matatakasan ang halimaw, kaya nagpasya siyang e-gambling ito at subukang gamitin ang isang level 6 magic kahit kakaunti pa lamang ang kanyang pagsasanay dito at sinimulan ni Merlin ang pagbigkas ng spell at kahit patuloy siyang sinisingil ng lobo na may layuning patayin siya, nanatili siyang kalmado at nakatuon hanggang sa matagumpay niyang makumpleto ang mahika. Agad siyang nagbitaw ng napakalaking kidlat patungo sa lobo, labis ang ginhawang naramdaman ni Merlin dahil nagawa niyang makumpleto ang spell at sigurado siyang natalo na niya ang halimaw. Ngunit sa kanyang matinding takot, tumakbo lamang ang lobo sa gitna ng pagsabog ng kidlat nang walang kahit isang galos at agad siyang ibinagsak sa lupa at dahan-dahan na lumapit ang halimaw kay Merlin upang kainin siya. Kaso bago pa ito makalapit, bigla itong tinamaan ng isang tunay na makapangyarihang kidlat at agad na bumagsak. Labis ang tuwa ni Merlin nang marinig niya ang tunog ng kidlat dahil alam niyang si Eftel ang dumating upang iligtas siya. Subalit mabilis ding nawala ang kanyang ngiti nang makita kung gaano kagalit si Eftel, lalo na't malinaw na ipinagbawal na siya nitong pumasok sa kagubatan at dahil sa matinding hiya at pagsisisi, agad na humingi ng tawad si Merlin para sa kanyang katangahan at sinimulan ni Eftel ang pagsermon sa kanya at ipinahayag na kailangan niyang tigilan ang pagmamadali sa lahat ng bagay. Ipinaliwanag niya na ang kapangyarihang ginagamit ng hindi paganap na nahahasa ay hindi matatawag na tunay na kapangyarihan. Ipinapaalala rin niya na kahit gaano pa kalakas ang isang mahika, magiging walang silbi ito kung hindi ito lubos na nauunawaan ng gumagamit. Habang nasa kalagitnaan ng kanyang sermon si Eftel, biglang tumayo muli ang halimaw na lobo at lumitaw sa likuran niya ngunit hindi man lamang siya lumingon upang harapin ito at casual lamang niyang sinabi sa halimaw na huwag siyang istorbohin, habang nagtuturo siya ng leksyon sa kanyang estudyante. Pagkatapos noon, agad niyang pinakawalan ang isang level 10 magic at sa isang iglap ay sinunog nito ang halimaw na lobo hanggang sa wala nang matira at makalipas ang ilang sandali ay inihatid ni Eftel si Merlin pauwi. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Merlin kung gaano kahanga-hanga si Eftel nang gamitin nito ang level 10 magic kanina. Subalit iginiit ni Eftel na magmadali na siyang matulog dahil napakahaba ng naging araw niya. Sumang-ayon si Merlin at naghanda ng matulog ngunit bigla na lamang bumagsak si Eftel sa kanyang mga tuhod at nagsimulang magsuka ng dugo. Agad na lumapit si Merlin dahil nag-aalala siya para sa kanyang guro. Humingi ng paumanhin si Eftel dahil nakita siya ni Merlin sa ganoong kalagayan dahil alam niyang tinitingala siya nito, ngunit ibinunyag ni Merlin na matagal na niyang alam ang tungkol sa karamdaman ni Eftel at napansin na niya iyon noon pa, kaya naman todo ang pagsisikap niyang maging kahalili nito upang hindi na nito kailangang pahirapan pa ang sarili. Nahiya si Eftel nang napagtanto na ang kanyang kalagayan ang nagtulak kay Merlin na maging sobrang padalos-dalos sa paghahangad ng kapangyarihan. Gayunpaman ay sinabi niya na wala na siyang gaanong oras na natitira, kaya't hindi niya kayang sayangin kahit isang minuto sa pagpapahinga. Hindi maintindihan ni Merlin kung bakit ipinipilit pa rin ni Eftel na magtrabaho kahit malubha na ang kanyang karamdaman. Ipinaliwanag ni Eftel na gusto niyang siya mismo ang magturo sa susunod na henerasyon ng mga salamangkero gaya ni Merlin at ng iba pang mga bata. Noong una ay pangarap ni Eftel na maging pinakamalakas na salamangkero sa lahat ng panahon, ngunit matagal na niyang tinanggap na hindi na iyon mangyayari kaya naman ginagawa niya ang lahat upang hubugin ang susunod na henerasyon. Hindi maintindihan ni Merlin ang ibig niyang sabihin dahil para sa kanya ay napakalakas na ni Eftel. Alam naman ni Eftel na mas malakas siya kaysa sa karamihan ng mga salamangkero ngunit hindi niya kailanman maaabot ang pinakatuktok dahil ang ibang mga emperador ay mas bata, mas malakas at mas talentado kaysa sa kanya. Kinabukasan, maagang-maaga pa lamang ay may isang estudyante ni Eftel na kumatok sa kanyang pinto upang ibalita ang isang napakagandang balita at ayon dito, inilathala ng Flame Emperor ang kanyang pananaliksik tungkol sa isang paraan upang eksaktong masukat ang likas na talento ng isang salamangkero sa mahika. Nagulat si Eftel nang marinig iyon at agad niyang kinuha ang papel upang basahin ito at totoo nga, nakasaad sa pananaliksik ang isang perpektong paraan upang masukat ang talento ng isang salamangkero. Humanga si Eftel dahil napakalaking tuklas nito sa mundo ng mahika at gusto niya agad itong subukan. Kaya ipinatawag niya ang lahat upang magtipon at makalipas ang ilang sandali,
Nagkita-kita silang lahat sa laboratorio upang isagawa ang pagsusulit at matapos ihanda ang lahat ng kinakailangang kagamitan na nakasaad sa pananaliksik, nagpasya si Ethel na si Merlin ang unang susuriin. Kumuha siya ng 4 na hibla ng buhok ni Merlin at inilagay ang mga ito sa 4 na magkakaibang test tube at pagkaraan ng ilang sandali ay nagbago ang kulay ng lahat ng test tube, at pinakamatingkad ang asol at berdeng kulay. Ayon sa pananaliksik, ang ganoong kaliwanag na reaksyon ay nangangahulugang taglay ni Merlin ang S-rank na talento sa water magic at wind magic at sang-ayon naman ang lahat dahil alam nilang napakatalentado ni Merlin. Samantala, ang mas mapusyaw na pula at kayumangging test tube ay nangangahulugang mayroon siyang B-rank at C-rank na talento sa earth magic at fire magic at habang abala ang lahat sa paghanga sa resulta, napagtanto ni Ethel na 100% tama ang pagsusulit na ito. Eksaktong tumutugma ito sa lahat ng nakita niya sa pagsasanay ni Merlin mula pa noong sanggol ito at sa kasalukuyan. Ang tanging paraan upang malaman ng isang salamangkero ang kanyang talento ay ang pag-aralan ang lahat ng uri ng mahika hanggang sa lumitaw kung alin ang pinakamagaling siya. Ngunit gamit ang bagong paraang ito, maaari nang masukat ang talento ng isang salamangkero mula pa lamang sa kanyang pagsilang upang mas maayos ang kanyang pagsasanay at mas lalo siyang lumakas at dahil mukhang tunay na epektibo ang pagsusulit. Sinabi ni Ethel na gusto niya rin itong subukan sa sarili niya. Noong una ay hindi makita ni Merlin ang dahilan nito dahil alam naman nilang lahat na siya ang Lightning Emperor, ngunit gusto ni Ethel malaman kung mayroon ba talaga siyang kakayahang maging pinakadakilang salamangkero at sa loob ng maraming taon, ilang ulit siyang nagsumikap ng higit pa kaysa sa iba para lamang makahabol sa kanila. Nang matapos ang pagsusulit, nalaman niya ang dahilan kung bakit at wala pala siyang kahit kaunting talento. Tuluyang nagulat si Ethel dahil ang mga test tube ay nanatiling malinaw at walang naging reaksyon at ibig sabihin, wala siyang kahit isang patak ng likas na talento sa mahika. Noong una ay lubusan niyang tinanggihan ang resulta at inisip na baka nagkamali lamang siya sa proseso ng pagsusuri kaso kahit ilang beses pa niya itong ulitin, pareho pa rin ang kinalalabasan at napilitan siyang tanggapin ang katotohanan na hindi dahil kulang siya sa pagsisikap kaya hindi niya naabot ang antas ng ibang mga emperador. Ang tunay na dahilan ay dahil tuluyan siyang pinagkakaitan ng mga espiritu ng talento, napakalalim ng sakit at pagkabigong kanyang naramdaman kaya inatake siya sa puso at bumagsak sa sahig. Makalipas ang ilang panahon, tuluyan nang nakahiga sa kama si Ethel habang lalo pang lumalala ang kanyang kondisyon at sa kanyang mga huling sandali, isinumpa niya ang kawalang katarungan ng kanyang buhay. Buong buhay niyang pinaniwalaan na kung magsisikap lamang siya ng husto, balang araw ay magiging pinakadakilang salamangkero siya sa lahat ngunit nalaman niyang mula pa sa simula ay imposible na pala talagang matupad ang pangarap na iyon. Hindi nagtagal ay tuluyan nang namatay si Ethel subalit sa sandali ng kanyang kamatayan, nag-activate ang kanyang second reincarnation skill at dinala siya sa banal na kaharian upang makatagpo ang Diyosa ng reinkarnasyon. Halos nakalimutan na ni Ethel na mayroon pala siyang ganoong kakayahan dahil mahigit 50 taon na ang nakalipas mula nang una siyang maipanganak muli sa mundong iyon at dahil dito, medyo natawa siya sa sarili dahil ilang sandali lamang ang nakalipas ay umiiyak pa siya sa kanyang kama. Malugod siyang sinalubong ng Diyosa ng reinkarnasyon at sinabing matagal na mula nang huli silang magkita, idinagdag pa nito na humanga siya sa kung gaano kalayo ang narating ni Ethel sa buhay na iyon kahit wala siyang kahit kaunti na talento sa mahika. Ngunit bukod doon, oras na para sa kanyang ikalawang reinkarnasyon kaya tinanong siya ng Diyosa kung nais ba niyang makatanggap ng cheat skill na magdedouble sa kanyang paglago, upang hindi na siya mahirapan sa mga limitasyon ng kanyang talento sa susunod na buhay. Subalit sinabi ni Ethel na hindi na niya iyon kailangan dahil taglay na niya ang lahat ng kaalamang kinakailangan, upang maabot ang mga antas na hindi niya kailanman naabot sa kanyang nakaraang buhay. Hindi na nagulat ang Diyosa sa sagot na iyon dahil ganoon talaga ang ugali ni Ethel. Nang makitang handa na siya, agad niya itong isinilang muli sa panibagong buhay at sa muling pagbukas ni Ethel ng kanyang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa katawan ng isang batang lalaki na nakatira kasama ang kanyang ina sa probinsya. Normal naman ang kanyang buhay sa lugar na iyon, pero nang maibalik sa kanya ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay ay agad siyang nagtungo sa isang kamalig sa unang pagkakataong magkaroon siya ng pagkakataon. Gusto niyang subukan ang paraan ng pagsusuri ng talento sa mahika na ginawa ng Flame Emperor, umaasa siya na sa buhay na ito ay magkakaroon na siya ng magandang talento sa mahika upang malampasan ang kanyang dating sarili.
Ngunit labis ang kanyang pagkadismaya nang malaman niyang wala pa rin siyang kahit kaunting talento sa mahika sa buhay na ito. Doon niya nagsimulang pagsisihan ang pagtanggi niya sa cheat skill na inalok ng Diyosa ng reinkarnasyon. Ngayong muli siyang isinilang na walang talento, inisip niyang mauulit lamang ang nangyari sa kanyang nakaraang buhay kung saan nahinto ang kanyang paglakas matapos maabot ang level 10 magic at habang nalulunod siya sa pagkadismaya sa kanyang kapalaran, bigla niyang napansin ang isang dragon na lumilipad sa himpapawid. Mukhang papunta ito diretso sa lungsod at may grupo ng mga kabalyero na sumubok pigilan ang dragon at dahil dito, agad na tumakbo si Ethel upang tulungan sila kaso sa kanya naalala na 4 na taong gulang pa lamang siya sa buhay na ito. Kung nasa rurok pa siya ng kanyang dating lakas, malamang ay natalo na niya ang dragon sa isang iglap ngunit sa katawan niyang parang paslit pa lamang, imposibleng magamit niya ang kanyang orihinal na level 10 magic. Habang iniisip niya ang tungkol sa spell na iyon, biglang nag-react ang kanyang katawan at aksidenteng nakast ang mahika na ginugol niya ang buong nakaraang buhay upang mabuo at sa isang iglap, tinamaan nito ang dragon at agad itong bumagsak matapos ang isang atake lamang. Nagtipon-tipon ang mga kabalyero sa paligid ng bumagsak na dragon at labis silang naguluhan dahil wala silang ideya kung paano ito natalo at sa totoo lang, ganoon din si Ethel at di niya kailanman inasahan na madala niya sa bagong katawan na ito ang mga kakayahang natamo niya noong nasa rurok siya ng kanyang nakaraang buhay. 3 taon na ang lumipas mula nang muling mabuhay si Ethel sa katawan na ito, dahil sa patuloy niyang pag-aaral ay nakumpirma niyang nasa parehong mundo pa rin siya tulad ng dati. Gayunpaman lumipas na ang 400 taon mula sa panahon ng dati niyang buhay. Tungkol naman sa bago niyang pamilya, bukod sa kanyang ina ay mayroon din siyang ama pero hindi pa niya ito kailanman nakikita. Ang pangalan ng kanyang ama ay Duke Orcott at isa pala ito sa mga inapo ni Ethel at umaasa siyang balang araw ay makikilala niya ito, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin iyon nangyayari. Isa lamang sa maraming kinakasama ni Orcott ang kanyang ina dahil wala itong talento sa mahika. Minamaliit siya ng iba pang mga kinakasama ng duke at para sa kanila, walang lugar sa isang pamilya ng mga salamangkero ang isang taong walang kakayahang gumamit ng mahika. Dahil dito ay pinapatira nila ang kanyang ina sa isang liblib na lugar at dahil din doon, hindi rin kinikilala si Ethel bilang miyembro ng pamilya at napansin ni Fraser na tila malungkot si Ethel, kaya humingi siya ng paumanhin sa paraan ng pagtrato sa kanya. Dinagdag rin niyang susubukan niyang kumbansihin si Orcott na baguhin ang isip nito, subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagtatagumpay at trinato ni Fraser si Ethel na parang tunay niyang nakababatang kapatid ngunit ang totoo ay magkapatid lamang sila sa ama, dahil si Fraser ay pangalawang anak ng legal na asawa ni Orcott. Naawa siya sa kalagayan ni Ethel at ng kanyang ina kaya matagal na niya silang tinutulungan sa abot ng kanyang makakaya. Dahil dito ay nagustuhan ni Ethel si Fraser at naniniwala siyang isa itong mabuting tao, nakapag-iwan na si Fraser ng pera na sapat para sa kanilang gastusin sa loob ng 1 buwan. Bago siya umalis ay tinanong niya kung may iba pa ba silang kailangan, nagpasalamat ang ina ni Ethel sa kanyang kabaitan at sinabing sobra-sobra na ang lahat ng naitulong niya at di man perpekto ang sitwasyon ng kanyang pamilya, wala naman itong gaanong halaga kay Ethel hanggat na ipagpapatuloy niya ang pag-aaral ng mahika. Nagpasya si Fraser na manatili muna at uminom ng tsaa kasama sila at habang nag-uusap sila, tinanong niya si Ethel kung ano ang gusto nitong marating sa hinaharap, dahil napapansin niyang palagi itong nag-aaral nitong mga nakaraang araw. Masiglang sumagot sana si Ethel na nais niyang iaalay ang buong buhay niya sa pag-aaral ng mahika, ngunit agad siyang pinigilan ng kanyang ina at tinatakpan ang kanyang bibig at sinabi nito kay Fraser na dahil wala ring talento sa mahika si Ethel tulad niya, umaasa siyang matutulungan niya itong makapasok sa isang paaralang militar. Tuwang-tuwa si Fraser sa mungkahing iyon dahil doon din siya nag-aral noon at nagtapos bilang pinakamahusay sa paggamit ng espada. Sa tingin niya ay iyon ang pinakamagandang landas para kay Ethel at dahil may oras pa siya, niyaya niya si Ethel na pumunta sa likod ng bahay upang magsanay muna ng espada. Bago pa makasagot si Ethel, ang kanyang ina na mismo ang sumagot at sinabing gusto niya ang ideyang iyon at makalipas ang ilang sandali, nasa likod na sila ng bahay habang tinuturuan ni Fraser si Ethel ng mga pangunahing galaw sa espada. Nakikisabay lang si Ethel dahil nakikita niyang masayang-masaya si Fraser sa pag-aakalang papasok din siya sa paaralang militar, alam din niyang ginagawa lamang iyon ni Fraser dahil iniisip nitong wala siyang talento sa mahika, pero sigurado si Ethel sa gusto niya. Kaya direkta niyang sinabi kay Fraser na nais niyang mag-aral ng mahika,
tiningnan siya ni Frasier ng may awa dahil iniisip niyang imposible ang kanyang pangarap at ipinaliwanag nito na walang masama sa pagtanggap na may mga bagay na hindi talaga nila kayang gawin. Ngunit matatag na sinabi ni Eptel na gusto pa rin niyang pumasok sa Akademya ng Mahika kahit ano pa ang mangyari at dahil dito, nagbigay si Frasier ng isang pagsubok at sinabi niyang gagamit siya ng isang spell at kapag nagawa itong gayahin ni Eptel, papayagan niya itong mag-aral sa Magic Academy. Natuwa si Eptel dahil para sa kanya ay napakadali lamang ng pagsubok na iyon, samantala nakakaramdam naman ng guilt si Frasier dahil naniniwala siyang imposible para kay Eptel na makagamit ng mahika. Ginawa lamang niya ang pagsubok na iyon upang maipakita kay Eptel na hindi siya maaaring mag-aral ng mahika kung wala siyang talentong pangmahika. Nagsimula si Frasier na gumamit ng isang wind spell. Ngunit nagtaka si Eptel nang makita niyang kailangan pa nitong magsambit ng mahabang chant at gumawa ng kakaibang galaw bago mailabas ang spell. Nang matapos si Frasier ay nagbitaw siya ng isang wind slash na humahati sa isang puno mula itaas hanggang ibaba. Humanga siya sa sarili niyang ginawa dahil malaking pagsisikap ang kailangan upang magamit ang spell na iyon. Inakala niyang mamamangha si Eptel sa ipinakita niya ngunit kabaligtaran ang nangyari at dahil dito ay walang anumang reaksyon si Eptel. Pagkatapos ay basta na lamang niyang ikinakaway ang kanyang kamay at gumamit din ng wind spell, kaso mas malakas ng husto ang spell ni Eptel at sa isang iglap, nabura nito ang napakalaking bahagi ng kagubatan. Saglit na nag-alala si Eptel dahil baka nagkamali siya, ang ipinapagawa lang naman ni Frasier ay gayahin ang spell nito at habang level 2 lamang ang spell ni Frasier, nadala naman siya at aksidenteng nakagamit ng level 4 na spell. Hindi makapagsalita si Frasier nang marinig niya na level 4 magic ang ginamit ni Eptel, sa kasalukuyang panahon ay itinuturing na advanced magic ang level 4. Hindi niya maintindihan kung paano natutunan ng isang 7 taong gulang na bata ang ganoong kalakas na mahika, samantala ay nalito naman si Eptel sa sinabi ni Frasier at sa pagkakatanda niya, ang level 4 magic ay itinuturing lamang na mababang antas ng mahika noong panahon niya. Kaya pa niyang gumamit ng mga spell hanggang level 10, dahil dito ay napagtanto niyang may mali sa kasalukuyang panahon at nang marinig ni Frasier na kaya ni Eptel gumamit ng level 10 magic, hindi na iyon kinaya ng isip niya. Dahil sa sobrang pagkabigla ay nawalan siya ng malay, sa naging reaksyon ni Frasier ay nagsimulang mag-isip si Eptel kung gaano na nga ba talaga kahina ang mahika sa panahong ito, dinala niya si Frasier sa silid nito upang makapagpahinga. Habang nagpapahinga si Frasier, nagbasa naman si Eptel ng ilang aklat upang malaman ang kasalukuyang kalagayan ng mahika sa mundo, doon niya nalaman na sa hindi malamang dahilan ay labis na humihina ang mahika sa loob ng nakaraang 400 taon. Umabot pa ito sa puntong ang simpleng paggamit ng mahika ng walang incantation ay isa ng halos nakalimutang sining, makalipas ang ilang sandali ay nagising si Frasier at hindi pa rin siya makapaniwala na kayang gumamit ni Eptel ng ganoon kalakas na mahika. Ngunit nagawa siyang kumbansihin ni Eptel na mali lamang ang kanyang nakita, binanggit niyang habang ginagamit ni Frasier ang spell nito ay may tumalsik na piraso ng kahoy mula sa nabuwal na puno at tumama sa kanyang ulo, dahilan upang mawalan siya ng malay. Kaya ang lahat ng inaakala niyang nakita ay isa lamang imagination, ginawa ni Eptel ang lahat ng iyon dahil kung totoong ang napakababa na ng antas ng mahika sa panahong ito, tiyak na magdudulot ng napakalaking kaguluhan sa buong bansa kapag nalaman ng iba ang tunay niyang kapangyarihan. Kaya nagpa siya si Eptel na itago muna ang kanyang tunay na lakas, lihim siyang mag-aral ng mahika habang kunwari ay pumapayag na pumasok sa paaralang militar at iyon sana ang plano niya noong una. Subalit habang nagsasanay sila ay paulit-ulit siyang natatalo ni Frasier sa espada at dahil doon ay naiinis siya. Dahil dito ay seryoso na rin niyang gustong gumaling sa paggamit ng espada para balang araw ay matalo si Frasier. Pagsapit niya ng 10 taong gulang ay lubusan na niyang niyakap ang sining ng espada, umabot na sa puntong kaya na niyang paghihiwalayin ang isang troso habang nasa ere gamit lamang ang isang kahoy na espada. Maganda man ang mahika ay napagtanto niyang masaya rin palang gumamit ng espada at naisip niya na wala namang pumipigil sa kanya na maging isang magic swordsman, kaya maaari niyang pag-aralan ang mahika at espada ng sabay. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si Frasier upang sunduin si Eptel para sa kanilang karaniwang pagsasanay. Sinabi ni Eptel na susunod na siya kaso may espesyal palang plano si Frasier para sa araw na iyon, iginiit niyang may dinala siyang espesyal na tagapagsanay. Habang sinasabi niya iyon ay biglang napansin ni Eptel na tila dumilim ang paligid at paglingon niya,
bumungad sa kanya ang isang napakalaking lalaki at nagulat siya dahil hindi niya inaasahang makakakita ng ganoon kalaking tao. Ipinakilala siya ni Fraser bilang si Moria, na magiging espesyal niyang guro sa espada at ipinaliwanag din niyang si Moria ay dating kapitan ng mga kabalyero, kaya isa itong tunay na expert sa paggamit ng espada. Gusto rin ni Moria na subukan si Eptel dahil hindi na raw tumitigil si Fraser sa pagpuri sa kanya, sinabihan niya si Eptel na umatake gamit ang anumang paraan na gusto nito, pati ang pagtalikod ay ginawa niya upang bigyan ito ng pagkakataon. Kaso agad napansin ni Eptel na wala ni isang butas sa depensa ni Moria kaya hindi siya nangangahas na kumilos. Nainip si Moria sa paghihintay kaya siya na ang unang umatake at muntik na lang tamaan si Eptel, subalit nagawa pa rin niyang makaiwas. Gayunpaman ay hindi pa rin humanga si Moria dahil kahit isang baguhan ay kaya ring umiwas sa ganoong atake. Alam ni Eptel na wala siyang pag-asang manalo sa lakas laban kay Moria gamit ang kasalukuyan niyang katawan. Kaya lihim niyang ginamit ang physical enhancement sa kanyang sarili. Nagulat si Moria nang makita iyon dahil isa itong advanced na kakayahan para sa isang batang tulad niya. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit espesyal ang tingin ni Fraser kay Eptel. Dahil kahit naniniwala siyang hindi ito marunong gumamit ng mahika, napansin niyang napakarami nitong mana at kontrolado niya iyon na parang isang bihasang salamangkero at dahil dito, madali niyang nagagamit ang physical enhancement. Bagamat nahihirapan si Eptel sa laban, alam niyang kaya niyang tapusin agad si Moria kung gagamitin lamang niya ang kanyang tunay na mahika, ngunit ayaw niyang mabunyag ang kanyang sikreto. Bukod pa roon ay ayaw niyang manalo gamit ang mahika at mas gusto niyang manalo gamit lamang ang sarili niyang galing sa espada. Muli siyang sumugod kay Moria ngunit sinalubong siya nito ng isang napakalakas na pababang hiwa. Nagawa man niya itong harangin ay unti-unti pa rin siyang naitulak pababa dahil sa sobrang bigat ng atake at inakala ni Moria na tapos na ang laban. Kahit may physical enhancement, hindi pa rin sapat ang lakas ni Eptel upang makipagsabayan sa kanya ng harapan, ngunit sa kalagitnaan ng kanilang sagupaan ay biglang inilihis ni Eptel ang kanyang espada at dahil dito, nawala ng balanse si Moria at napasulong. Agad namang sinamantala ni Eptel ang puwersa ng kalaban at ibinagsak ito sa lupa gamit ang isang judo throw. Hindi makapaniwala si Moria sa nangyari pero marunong siyang tumanggap ng pagkatalo, kaya binati niya si Eptel sa kanyang panalo at sinabing pumasa na ito sa pagsubok. Nalito si Eptel dahil ang akala niya ay isa lamang iyong simpleng sparring match. Ipinaliwanag ni Fraser na dinala niya talaga si Moria upang subukan si Eptel at dahil si Moria pala ang punong guro ng paaralang militar, at dahil natalo siya ni Eptel ay sigurado na ang pagtanggap nito sa paaralan. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang maghintay hanggang 15 taong gulang bago siya makapasok at lumipas ang ilang panahon, muling bumisita si Fraser sa bahay ni Eptel nang biglang bumuhos ang napakalakas na ulan at kumulog ng malakas. Nag-aalala siya sa lagay ng panahon, kaya tinanong niya ang ina ni Eptel kung nasaan ang bata at iginiit nitong nasa labas pa rin ito at nagsasanay at malamang ay hindi pa ito uuwi dahil kahit masama ang panahon, hindi ito tumitigil sa pagsasanay. Samantala ay nasa kagubatan si Eptel at lihim na nagsasanay ng kanyang mga level 10 na spell, medyo nadidismaya siya dahil para sa kanya ay mabagal pa rin ang bilis ng kanyang pagcast ng mahika, kaya alam niyang marami pa siyang kailangang pagbutihin. Paborito niya ang mga araw na may kulog at kidlat dahil malaya siyang nakakapagsanay ng mahika nang hindi naghihinala ang ibang tao. Iisipin lang kasi ng lahat na normal na kidlat ang nakikita nila subalit may isang bagay siyang hindi naisip. Posible palang may maghanap sa kanya at makalipas ang ilang sandali, biglang dumating si Fraser at takot na takot ito dahil nakita nitong may napakalakas na kidlat na tumama malapit kay Eptel. Agad nitong tinanong kung ayos lang siya. Binanggit naman ni Eptel na wala siyang anumang sugat, ngunit pinagsabihan siya ni Fraser at sinabing dapat niyang ingatan ang sarili dahil papasok na siya sa paaralang militar sa susunod na taon. Nang marinig iyon ay naalala ni Eptel na kaunti na lamang ang natitirang oras niya. Bagamat hindi pa niya ito nasasabi sa kanyang ina at kay Fraser, nakapagdesisyon na siya at hindi siya papasok sa paaralang militar. Alam niyang magiging mahirap makapasok sa Magic Academy dahil karaniwan ng may Magic Aptitude Test sa mga aplikante, ngunit gusto pa rin niyang subukang makapasok sa Magic Academy. Ang problema ay hindi niya alam kung paano niya ito ipapaliwanag sa kanyang ina at kay Fraser, kaya napagdesisyonan niyang umalis na lamang ng bahay bago pa dumating ang araw ng kanyang pagpasok sa paaralang militar.
Habang iniisip niya iyon ay biglang sinabi ni Frasier na may magandang balita siya para kay Ethel, matapos kasing marinig ng kanyang ama kung gaano na siya kagaling sa espada at nagpa siya itong makikipagkita sa kanya. Sa totoo lang ay wala ng interes si Ethel na makilala pa ang kanyang ama at sa loob ng 14 na taon, hindi man lang siya nito pinansin kaya para sa kanya ay matagal nang wala ang anumang pag-asang magkaroon sila ng maayos na relasyon. Ngunit nakita niyang tuwang-tuwa ang kanyang ina at si Frasier sa balitang iyon, ayaw naman niya silang malungkot kaya pumayag siyang makipagkita sa kanyang ama, subalit hindi nagtagal ay pinagsisihan niya ang desisyong iyon. Doon niya nalaman na napakasama pala ng ugali ng kanyang ama, hindi nito kailanman itinuring si Ethel bilang isang karapat-dapat na anak at sa halip, isa lamang itong kabiguan sa paningin nito. Ang tunay na dahilan kung bakit siya ipinatawag ay para sabihin na hindi na ito magbibigay ng suporta para sa kanyang pagpapalaki, dahil nakakuha na si Ethel ng scholarship sa paaralang militar, wala na raw itong obligasyon na gumastos para sa kanya. Hindi pa doon nagtapos ang lahat at habang naroon si Ethel, inutusan pa ng kanyang ama ang isa pa nitong anak na makipag-sparring sa kanya at ang tunay nitong balak ay masusugatan si Ethel dahil hindi talaga siya nito gusto. Lumabas silang lahat upang simulan ang kanilang tunggalian subalit bago ito magsimula, binalaan muna ni Frasier si Ethel na kahit isa lamang itong pagsasanay na laban, kailangan pa rin niyang mag-ingat dahil napakahusay ni Jokum sa pakikipaglaban at napakalupit din ito. Kaya sinabi ni Frasier na kung maramdaman niyang hindi niya kayang manalo, mas mabuting sumuko na agad siya upang hindi masaktan at nagpasalamat si Ethel sa babala at pumasok sa arena kasama si Jokum. Nagulat si Jokum dahil hindi tumakas si Ethel kaso ipinaliwanag ni Ethel na wala naman talaga siyang balak gawin iyon. Pagkatapos ay inihagis ni Jokum ang isang espada kay Ethel upang gamitin sa laban subalit nang saluhin ito ni Ethel, napansin niyang mas mabigat ito kaysa sa mga espadang ginagamit niya sa pagsasanay. Tumawa si Jokum at sinabi na ang mga espadang iyon ay gawa sa espesyal na matigas na kahoy at ayon sa kanya, sapat ang bigat ng mga ito upang makabali ng buto o mabasag ang bungo ng sinumang matamaan ng malakas. Sinabi niya iyon upang takutin si Ethel subalit nanatili lamang itong kalmado, bagay na lalong ikinainis ni Jokum. Dahil dito ay nagsimula niyang minura si Ethel at maging ang kanyang ina, kayang tiisin ni Ethel ang anumang insultong ibabato sa kanya pero hindi niya kayang palampasin ang pambabastos sa kanyang ina. Labis din siyang nahihiya na ang mga taong tulad ni na Jokum at ng ama nito ay kabilang sa kanilang angkan. Napakatindi ng galit na nararamdaman niya kaya kahit si Jokum ay napansing may malaking pagbabago sa kanya at pagsisimula ng laban, agad sumugod si Ethel at tinarget ang ulo ni Jokum at muntik lamang itong makaiwas dahil sa swerte at nagulat si Ethel na halos natatamaan niya ito agad, dahil sa sobrang paghanga ng ibang tao kay Jokum at inaasahan niyang mas mahirap itong kalalabanan. Nagbitaw pa si Ethel ng ilang sunod-sunod na atake upang subukan ang tunay na kakayahan ni Jokum, hirap na hirap itong makasabay at halos maharangan lamang nito ang huling atake ni Ethel, ngunit ang lahat ng iyon ay ginawa ni Ethel nang hindi pa ginagamit ang kanyang mahika na nagpapalakas ng katawan. Nang gamitin na niya ang mahika na iyon, madali niyang naitulak ang kanyang espada sa mukha ni Jokum at ibinagsak ito sa lupa at habang nakahandusay si Jokum na sugatan at hindi makapaniwala sa nangyari, binalaan siya ni Ethel na kapag muli nitong ininsulto ang kanyang ina at papatayin niya ito at malinaw na hindi siya nagbiro. Matapos ang laban ay sinabi ni Ethel na wala na silang dapat gawin doon, kaya tinanong niya ang kanyang ina kung handa na ba itong umalis at nagulat ang kanyang ina sa lahat ng nangyari dahil hirap pa rin siyang paniwalaan na ganoon na pala kalakas ang kanyang anak, gayunpaman ay labis niya itong ipinagmamalaki. Pagkatapos noon bumalik sa normal ang lahat, nagulat pa nga si Ethel dahil napakatahimik ng mga sumunod na araw at inaasahan niyang may gagawing paghihiganti ang kanyang ama dahil sa nangyari noon, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring nangyayari. Maya-maya ay may malakas na kumatok sa kanilang pinto at nang buksan ni na Ethel at ng kanyang ina, nagulat silang makita sina Moria at Frasier na may kargang sanggol, agad nilang tinanong kung ano ang nangyari at kung bakit may dala silang bata. Ipinaliwanag ni Frasier na napakahaba ng kwento. Kamakailan ay pinalakas nila ang seguridad sa kabisera matapos makatanggap ng impormasyon na may nagbabalak pumatay sa prinsipe kaso habang abala sila, may isang kabalyerong dumating at ibinalitang nakapasok na sa lungsod ang mga barbaro. Huli na ang lahat at malinaw na ang tunay na pakay ng mga barbaro ay ang patayin ang prinsipe,
kaya agad na kinuha ni Moria at Frasier ang prinsipe at dinala ito sa pinakaligtas na lugar na naisip nila, at iyon ay ang bahay ni Ethel. Ipinaliwanag din nila kung bakit pinupuntirya ang prinsipe at ang dating hari ng kahariang ito ay may 2 anak na lalaki at ayon sa tradisyon, ang panganay ang dapat magmana ng trono pero dahil mas mahusay ang nakababatang anak, ito ang naging kasalukuyang hari habang ang panganay naman ay naging punong ministro. Sa mahabang panahon ay walang lalaking tagapagmana ang kasalukuyang hari, kaya inaasahan ng lahat na ang anak ng panganay ang magiging susunod na hari kaso kalaunan ay nagkaroon din ng anak na lalaki ang kasalukuyang hari, dahil dito ay gusto ngayon ng punong ministro na ipapatay ang anak ng hari upang ang sarili niyang anak ang maupo sa trono. Sa madaling salita ay nais ng punong ministro na mamatay ang anak ng kasalukuyang hari. Naniniwala rin si Frasier na may kinalaman dito ang kanilang ama dahil siya ang pinakamalaking makikinabang kapag ang anak ng punong ministro ang naging hari. Dahil sa sitwasyon at hindi na nila maaaring ibalik ang prinsipe sa kabisera, kaya nagpasya si Frasier na tumawid sa hangganan at dalhin ang prinsipe sa pinakamalayo na lugar na maaari upang matiyak ang kaligtasan nito. Kinabukasan ay naghanda sina Moria at Frasier na umalis kasama ang prinsipe subalit bago sila makaalis, biglang lumabas si Ethel na nakasuot ng kompletong kagamitan sa pakikipaglaban at sinabing sasama rin siya. Nagulat ang ina ni Ethel, ngunit natuwa naman si Moria dahil kakailanganin nila ang lahat ng tulong na maaari nilang makuha at karaniwan ay hindi nakialam si Ethel sa mga ganitong bagay, pero naalala niya kung gaano siya kabuting tinrato ng hari ng kahariang ito noong nakaraan niyang buhay. Kaya nais niyang suklian ang kabutihang iyon sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga inapo nito, lalo na ngayong tila kasali ang sarili niyang ama sa planong pagpatay sa prinsipe, nagpaalam muna siya sa kanyang ina at sabay-sabay silang naglakbay patungo sa hangganan. Habang naglalakad sila sa kagubatan ay bigla silang nakarinig ng napakalakas na pagsabog na parang kulog, hindi nila alam kung ano iyon subalit sigurado silang may masamang nangyari, kaya binilisan nila ang kanilang pagtakbo upang makalayo bago sila maaabutan ng mga kaaway. Kaso pagsapit nila sa labasan ng kagubatan, laking gulat nila nang makita ni Frasier ang isang buong hukbo ng mga salamangkero na naghihintay sa kanila. Ang hukbong iyon ay walang iba kundi ang personal na unit ng mga salamangkero ng ama ni Ethel. Inaasahan na ni Orcott na dito daraan sina Frasier habang tinatakas ang prinsipe palabas ng kaharian, kaya naghanda siya ng harang upang pigilan sila at nais ni Frasier at Moria na umatras na lamang at humanap ng ibang daan papunta sa hangganan, ngunit huli na ang lahat. Ang malakas na pagsabog na narinig nila kanina ay isang mahika na ginamit ng unit ni Orcott upang sunugin ang malaking bahagi ng kagubatan, dahil dito ay wala na silang matatakbuhan at hindi rin sila maaaring manatili roon dahil habang tumatagal ay lalo lamang kakalat ang apoy hanggang mapilitan silang lumabas ng kagubatan at mahulog sa kamay ni Orcott, kaya kailangan nilang makaisip agad ng paraan. Iminungkahi ni Frasier na siya na lamang ang lumabas at makipag-usap kay Orcott at bilang anak nito, naniniwala siyang hindi siya basta-basta nasasaktan ng kanyang ama at baka makinig pa ito sa kanyang pakiusap. Hindi sang-ayon sina Moria at Ethel sa plano kaso kumbinsido si Frasier na hindi talaga masamang tao ang kanyang ama, kaya itinuloy pa rin niya ang pakikipag-usap at lumabas siya ng kagubatan na nakataas ang 2 kamay, upang ipapakita na wala siyang armas at hiniling na makausap si Orcott. Sinabi niyang hindi pa huli ang lahat at maaari pa nitong itigil ang planong pagpatay sa prinsipe upang sabay-sabay silang makabalik sa kabisera. Nang marinig ito ni Orcott ay bumababa ito upang harapin si Frasier at natuwa si Frasier dahil inakala niyang naunawaan na ng kanyang ama ang kanyang sinasabi at handa na itong isuko ang plano. Subalit ang totoo, lumapit lamang si Orcott upang gamitin ang isang kasangkapang may mahika na kidlat at pakuryentehin si Frasier hanggang mawalan ito ng malay at habang nakahandusay at walang malay si Frasier, inutusan ni Orcott ang kanyang mga salamangkero na pagsamahin ang kanilang mahika gamit ang isang espesyal na kasangkapan, upang magpapakawala ng mahika na kidlat na nasa ika-6 na antas at direktang ipapatama ito sa katawan ni Frasier. Sobra-sobra ang ginawa nilang iyon lalo na't ang ika-6 na antas ang pinakamalakas na uri ng mahika na mayroon sila at sa kasamaang palad, masyadong malayo si Ethel para mailigtas si Frasier at di siya makapaniwala na kayang patayin ni Orcott ang sarili nitong anak ng walang pag-alinlangan para lamang maipapatay ang isang sanggol dahil sa walang kwentang agawan ng kapangyarihan. Noong una ay balak lamang ni Ethel na baliwalain si Orcott at mamuhay ng malayo rito kaso nagbago ang isip niya.
napagdesisyonan niyang si Orcott at ang lahat ng kakampi nito ay parang mga salot na dapat lipulin bago pa sila makagawa ng mas marami pang kasamaan. Lumabas siya sa gitna ng labanan upang wakasan na ang lahat. Ang una niyang ginawa ay gumamit ng ikasyam na antas ng mahika na yelo upang apulahin ang buong apoy at labis na nagulat si Orcott at ang kanyang mga tauhan nang makita nila ang ginawa ni Ethel. Kailanman ay hindi pa sila nakakita ng mahika na nasa ikasyam na antas, lalo nang makita ang isang taong kayang gamitin iyon ng mag-isa at napakadali lamang at agad na inutusan ni Orcott ang kanyang mga tauhan na salakayin si Ethel. Sabay-sabay silang gumamit ng ikalimang antas na sumasabog na mahika na palaso at pinakawalan ito sa kanya, ngunit laking gulat nila nang manatiling nakatayo si Ethel na walang kahit anong sugat kahit direktang tinamaan ng mga atake. Nadismaya si Ethel sa reaksyon nila dahil ibig sabihin ay wala rin silang alam tungkol sa palaging aktibong pananggala na mahika, dahil dito ay napagtanto niyang mas humihina pa pala ang mahika sa panahong ito kaysa sa inaakala niya. Hindi makapaniwala si Orcott na nakaligtas si Ethel kaso hindi pa rin siya sumuko. Inutusan niyang ihanda ng kanyang mga salamangkero ang ika-6 na antas ng mahika laban kay Ethel, pero halos hindi na gumalaw si Ethel at agad niyang pinawalang bisa ang buong mahika. Dahil ang ika-6 na antas na ang pinakamalakas na mahikang alam nila, tuluyang nawala ang tapang ng mga sundalo nang makita nilang napakadali lamang itong pinigilan ni Ethel at pagkatapos nito, mabilis na sumugod si Ethel sa gitna ng hanay ng mga kalaban at isa-isang pinapabagsak ang mga ito. Hindi pa niya nasusubukan noon ang isang teknik laban sa totoong tao, kaya sinamantala niya ang pagkakataon at binalot niya ng mahika ang kanyang espada at ginamit ito upang magbitaw ng ikalawang antas ng mahika sa isang salamangkero. Napakalakas ng epekto nito dahil agad nitong nilusaw ang katawan ng kalaban. Nang makita ng natitirang mga salamangkero kung gaano kadali na pinatay ni Ethel ang kanilang mga kasamahan, natakot silang lahat at nagsimulang tumakas ngunit wala ni kaunti na balak si Ethel na hayaan silang mabuhay. Itinaas niya ang kanyang kamay at ipinakita sa kanila kung ano ang tunay na maalamat na mahika bago niya pinakawalan ang ika-10 antas ng mahika na kidlat. Pagbagsak ng mahika ni Ethel ay naging abo ang bawat sundalo sa hukbo ni Orcott. Ang tanging natira ay sina Orcott at Joachim. Hindi dahil mas malakas sila kundi dahil sinadya ni Ethel na balutin sila ng shield na mahika upang hindi sila mamatay, hindi iyon nangangahulugang balak niya silang patawarin at sa kabaligtaran, naisip niyang napakadaling parusa kung mamamatay agad ang 2 tao na kasing tarantado nila. Kaya nagpa siya siyang dalhin sila pabalik sa kabisera upang harapin ang kaparusahan sa kanilang mga krimen at dahil ang kanilang kasalanan ay ang tangkang pagpatay sa prinsipe, alam ni Ethel na wala silang magiging magandang kahinatnan. Gaya ng inaasahan na matapos isuko sina Orcott at Joachim sa mga awtoridad, pinahirapan muna sila at kalaunan ay hayagang binitay dahil sa kanilang mga krimen at dahil dito, hindi na kailangang mag-alala pa si Ethel na makagawa pa sila ng panibagong gulo. Samantala nakaligtas naman si Fraser sa matinding pag-atake, ang dahilan nito ay ang isang espesyal na kwintas na may mahika na naipapasa sa kanilang pamilya sa loob ng maraming henerasyon at naalala ni Ethel na siya ang dating may-ari ng kwintas na iyon noong nakaraan niyang buhay, at natuwa siyang ito rin ang naging dahilan upang mailigtas ang buhay ni Fraser. Dahil sa mga krimen ni Orcott, napag-usapan na alisin ang titulo nitong duke kahit patay na ito, ngunit dahil isinusugal ni Fraser ang kanyang buhay upang protektahan ang prinsipe, siya na lamang ang ginawang bagong pinuno ng kanilang pamilya at tagapagmana ng kanilang lupain. Tungkol naman kay Ethel ay napagpasyahan niyang sabihin na kina Fraser at Moria ang totoo tungkol sa kanyang tunay na lakas sa mahika dahil karapat-dapat na nilang malaman ito, gayunpaman ay itinago pa rin niya ang lihim na siya ay muling isinilang. Hindi makapagsalita sina Fraser at Moria nang makita nila ang tunay na kakayahan ni Ethel. Humingi siya ng paumanhin dahil ngayon lamang niya sinabi ang katotohanan, subalit sinabi nilang naiintindihan nila kung bakit niya ito itinago. Kung malaman ng ibang tao ang ganitong kalaking kapangyarihan, siguradong magdudulot ito ng matinding kaguluhan at pagkatapos ay tinanong nila si Ethel kung ano ang balak niyang gawin sa susunod, sinabi ni Ethel na nais niyang pumasok sa paaralan ng mahika. Nagulat sina Fraser at Moria dahil kahit napakalakas na niya at gusto pa rin niyang mag-aral doon, ngunit ipinaliwanag ni Ethel na nais pa niyang maging mas malakas kaysa sa kasalukuyan niyang lakas, buo naman ang suporta ni na Fraser at Moria sa kanyang magiging desisyon. Kalaunan sa wakas ay dumating na ang araw ng pag-alis ni Ethel upang pumasok sa Magic Academy,
sina Moria at Frasier at ang kanyang ina ay taos-pusong nagpaalam sa kanya at pinakamahirap ito para sa kanyang ina dahil siguradong mami-miss niya si Ethel. Subalit isa ng ganap na adult si Ethel kaya malaya na siyang pumunta saan man niya gusto at gawin ang anumang nais niya, gayunpaman ay pinapaalala ng kanyang ina na anuman ang mangyari, palagi siyang may tahanan na babalikan at taos-puso namang nagpasalamat si Ethel sa pagmamahal at pag-aaruga nito sa kanya sa loob ng nakaraang 15 taon. Matapos maglakbay ng ilang oras, napansin ni Ethel na malayo na ang kanyang narating kaya nagpa siya muna siyang magpahinga at nagkataon namang may isang tea house sa malapit kaya doon siya tumuloy, habang umiinom ng tsaa ay narinig niyang pinupuri ng isang matandang lalaki ang isang magarang bihis na mage na nagngangalang Edward, na kilala bilang isang sikat na fire mage sa lugar. Masayang-masaya ang matanda dahil bihirang magkaroon ng pagkakataon na may isang napakalakas na mage na nagtuturo sa kanilang liblib na lugar, kaso nainsulto si Edward dahil inistorbo siya ng matanda habang nagbabasa. Ipinagmalaki niyang bilang isang A-rank adventurer, mas mahalaga raw ang bawat segundo ng kanyang oras kaysa sa oras ng isang 50 taong gulang na lalaki na hanggang C-rank pa rin, dahil dito ay agad na nagmakaawa at humingi ng tawad ang matanda. Ipinaliwanag niyang lumapit lamang siya upang ipaalam na naghanda ang mga taga-nayon ng isang salo-salo bilang pagdiriwang sa pagdating ni Edward, pero agad tinanggihan ni Edward ang imbitasyon dahil may iba siyang balak sa gabing iyon. Sinabi niyang sa gabing iyon ay tuluyan ng maa-activate ang slave crest ng alipin na binili niya, hanggang ngayon ay hindi niya ito maaaring gagalawin dahil baka masira ang selyo kaso kapag tuluyan na itong nakumpleto, kahit ang pinakamalakas na tao sa mundo ay hindi na ito maililigtas at narinig ni Ethel ang lahat ng iyon at labis siyang nadismaya. Bagamat isa iyong demonyo at legal ang pagbili ng mga demonyo bilang sex slave, nakaramdam pa rin si Ethel ng lungkot at naalala niya na kung hindi niya noon isinama si Merlin matapos ang digmaan laban sa mga demonyo, malamang ay naging alipin din ito. Bigla namang may isang lalaking nagmamadaling pumasok sa tea house upang ibalita na may isang higanteng orc na lumitaw, paglabas nila ay nakita nilang nilalamon nito ang isang kariton na puno ng kalabasa. Agad na nagpanik ang mga taga-nayon dahil alam nilang walang adventurer sa kanilang lugar ang kayang lumaban sa ganoong klase ng halimaw, subalit pinakalma sila ng matandang lalaki at sinabing wala silang dapat ikatakot dahil naroon si Edward na isang A-rank adventurer. Nakahinga ng maluwag ang lahat ng marinig iyon at kitang-kita namang natutuwa si Edward sa atensyon na natatanggap niya, ipinangako niyang ipapakita niya kung ano ang tunay na mahika sa pamamagitan ng pagtalo sa mababang uri ng halimaw na iyon. Inilabas niya ang kanyang wand at gumamit ng level 4 fire magic, dahil naniniwala siyang sapat na iyon upang mapatay ang higanteng orc na isa lamang B-rank monster. Ngunit nang lumingon siya upang hintayin ang papuri ng mga tao ay nagulat siyang puro pag-aalala ang nasa mukha ng mga ito. Hindi pala niya napinsala ang halimaw kahit kaunti at lumabas ang orc mula sa apoy na parang walang nangyari. Hindi makapaniwala si Edward dahil ang level 4 fire magic ang pinakamalakas na spell na kaya niyang gamitin, sigurado siyang sapat iyon laban sa isang giant orc. Kaso nang tingnan niyang mabuti ang kalaban at napagtanto niyang hindi ito ordinaryong giant orc kundi isang berserk orc, ang pinakamalakas na uri ng orc at doon niya naunawaan na walang epekto ang kanyang fire magic kahit ilang beses pa niya itong gamitin, wala siyang pag-asang manalo. Dahil alam niyang hindi niya kayang talunin ang halimaw ay agad siyang tumakbo upang iligtas ang sarili at bagamat maiintindihan sana iyon, gumawa pa siya ng mas masamang bagay at gumawa siya ng barrier na ikinulong ang mga walang kamalay-malay na taga-nayon kasama ang orc, upang magkaroon siya ng oras na makatakas habang inuubos ng halimaw ang mga ito. Labis na nadismaya si Ethel sa ginawa ni Edward, noong una ay umaasa siyang kakayanin nitong talunin ang halimaw dahil ayaw niyang mapansin ng ibang tao ang kanyang tunay na lakas, ngunit sa sitwasyong iyon ay wala na siyang ibang pagpipilian. Agad siyang gumamit ng level 6 dispel upang sirain ang barrier. Labis na nagulat si Edward dahil hindi siya makapaniwalang isang bata ang nakabasag ng kanyang barrier nang hindi man lang gumagamit ng incantation, humanga rin ang lahat sa ipinakitang mahika ni Ethel. Napagtanto ni Ethel na hindi na siya dapat magpakitang gilas kaya upang maitago ang kanyang tunay na kakayahan, nagpapanggap siyang gumamit lamang ng level 3 spell bilang alibay at habang abala ang lahat sa panonood, balak sana niyang lihim na gumamit ng level 9 spell upang tuluyang mapatay ang orc. Pero matapos niyang gamitin ang level 3 spell at nagulat siya nang biglang masunog at bumagsak ang berserk orc,
nalito siya dahil hindi niya inaasahang sapat na ang ganoong spell upang mapatay iyon. Hindi rin makapaniwala si Edward at ang level 4 spell niya ay walang naging epekto, kaya paano nagawang patayin ni Ethel ang halimaw gamit lamang ang level 3 spell. Ipinaliwanag ng matandang lalaki na kahit mga 15 taong gulang pa lamang si Ethel, mas mahusay nitong kontrolin at pinapino ang kanyang mahika kaysa kay Edward. Dahil dito ang level 3 spell ni Ethel ay nagkaroon ng lakas na katumbas ng isang level 5 spell, hindi makapaniwala si Ethel na ang isang taong sobrang ipinagmamalaki ang pagiging A-rank adventurer ay hindi man lang natutong paghusayin ang paggamit ng sarili niyang mahika. Naisip pa niya na kung tutuusin, kahit level 1 spell ay malamang sapat na para talunin ang Berserk Orc at maya-maya, napansin ni Ethel na nakapaligid na sa kanya ang lahat ng tao at nag-alala siyang baka napansin na nila ang tunay niyang lakas, ngunit sa paningin ng mga tao ay mukhang ordinaryong level 3 spell lamang ang ginamit niya. Ang talagang ikinatuwa ng mga taga-nayon ay ang karne ng orc na kasalukuyang naluto sa apoy dahil maaari na nila itong kainin. Dahil wala nang pumapansin sa kanya ay sinamantala ni Ethel ang pagkakataon upang umalis kaso bago siya tuluyang umalis, may ilang bagay muna siyang gustong sabihin kay Edward. Una, sinabi niyang dapat nitong igalang ang mga nakatatanda dahil mas marami pang alam ang matandang lalaki tungkol sa tamang paggamit ng mahika kaysa sa kanya, mas seryoso niyang sinabi na ang ginawa ni Edward kanina ay maituturing na tangkang pagpatay. Dahil lamang sa pagdating ni Ethel kaya walang nasawi pero isa pa rin itong krimen, dahil dito ay wala raw karapatan ang isang kriminal na magkaroon ng alipin, inutusan niya si Edward na palayain agad ang demonyong alipin at pagkatapos ay sumuko sa mga awtoridad. Wala nang nagawa si Edward kundi sumunod dahil alam niyang napakalayo ng agwat ng kanilang lakas, pagkatapos noon ay ipinagpatuloy ni Ethel ang kanyang paglalakbay patungo sa Magic Academy. Pero makalipas ang ilang sandali ay napansin niyang sinusundan siya ng isang babaeng demonyo. Tinanong niya ito kung may kailangan ba ito sa kanya, nahihiya na lumabas ang babae mula sa likod ng isang malaking bato at nakiusap kay Ethel na maging bago nitong amo at labis itong nagpapasalamat dahil pinalaya siya ni Ethel. Pero kung mananatili siyang walang amo ay hindi magtatagal ay huhulihin siya bilang isang tumakas na alipin. Napagtanto ni Ethel na tama ang sinabi nito. Hindi madaling alisin ang slave crest at kahit wala na siyang amo ngayon ay maaari pa rin siyang aangkinin ng sinuman bilang alipin dahil sa marka sa kanyang katawan, kapag napunta siya sa mas masamang tao kaysa kay Edward ay mas lalo lamang siyang magdurusa. Dahil mabait si Ethel ay naniniwala ang babae na siya ang pinakamainam na tao na mapagkakatiwalaan at sumang-ayon naman si Ethel, subalit naisip niyang itanong kung paano ito naging alipin. Ipinaliwanag ng babae na ang pangalan niya ay Anastasia. Kasapi siya ng isang angkan na inalipin matapos matalo ang mga demonyo sa digmaan at bagamat hindi na gaanong kinamumuhian ang mga demonyo sa kasalukuyan, nanatiling alipin ang kanilang angkan sa loob ng mahigit 100 taon. Sinabi rin ni Anastasia na hindi pagsisisihan ni Ethel ang pagiging amo niya dahil kahit hindi halata, isa siyang inapo ng maharlikang pamilya ng mga demonyo at malayong kamag-anak ng dakilang mage na si Merlin. Nang marinig ni Ethel ang pangalang Merlin, agad niya itong pinahinto at pinakiusapang ulitin ang sinabi nito at muling ipinaliwanag ni Anastasia na kamag-anak nga niya si Merlin, ang pinakamalakas na demonyo at kasalukuyang headmaster ng Magic Academy. Napaluha sa tuwa si Ethel nang malaman niyang buhay pa pala si Merlin at naging pinakakilalang demonyo at headmaster pa ng Magic Academy, hindi na siya makapaghintay na makita itong muli at dahil kamag-anak ni Merlin si Anastasia ay hindi niya ito kayang pabayaan na maghirap. Kaya pumayag siyang maging pansamantala nitong amo at isinama siya sa susunod na bayan. Pagdating nila roon ay tinanong ni Anastasia kung ano ang pakay nila sa lugar, ipinaliwanag ni Ethel na sasali siya sa entrance exam ng Magic Academy na gaganapin kinabukasan at nagulat si Anastasia dahil sa tingin niya ay napakalakas na ni Ethel at hindi na nito kailangang mag-aral pa sa academy, pero binanggit ni Ethel na may sarili siyang dahilan kung bakit gusto niyang pumasok doon. Una nilang binabalak na maghanap ng matuluyan, kaso narinig ni Ethel ang pag-ungol ng tiyan ni Anastasia kaya nagpa siya muna siyang isama ito sa isang restaurant upang kumain. Nag-alangan si Anastasia na pumasok dahil mukhang mamahalin ang lugar, pero binanggit ni Ethel na huwag itong mag-alala dahil kaya niyang bayaran ang lahat. Pagpasok nila ay bahagyang nagulat ang mga waiter nang makitang may kasamang alipin si Ethel. Kaso magalang pa rin silang pinapaupo sa isang mesa para sa dalawa at hindi naman naging ganoon ang ibang mga bisita,
Pagkakita pa lamang kay Anastasia ay kitang-kita na agad ang kanilang pagmamaliit sa isang alipin. Dahil dito ay nahiya si Anastasia at pakiramdam niya ay wala siyang lugar doon, ngunit pinakalma siya ni Eftel at sinabing wala siyang dapat ipag-alala bago siya umupo sa mesa at inaasahan niyang uupo rin si Anastasia sa kabilang upuan, pero nagulat siya nang makita itong nakaupo sa sahig. Nang tanungin niya kung bakit, ipinaliwanag ni Anastasia na nakasanayan ng mga alipin na napapaluhod sa tabi ng kanilang amo habang ito ay kumakain upang madali nilang mapagsilbihan ang mga ito. Sinabi ni Eftel na hindi niya kailangang gawin iyon at inutusan niya itong tumayo at umupo sa mesa kasama niya. Labis ang tuwa ni Anastasia dahil ngayon lang siya nakaupo sa ganoon kaganda na upuan, kaso biglang lumapit ang manager ng restaurant at sinabi kay Eftel na para lamang sa mga mayayamang tao ang kanilang establishment. Isa pa ay bawal umupo sa mga upuan ang mga alipin. Kinwestiyon pa nito kung may sapat bang pera si Eftel upang bayaran ang kanilang pagkain at naintindihan agad ni Eftel ang gustong ipahiwatig ng manager, kaya upang matapos na ang usapan ay inilabas niya ang 3 dragon drops. Nanlaki ang mata ng manager dahil ang bawat isa sa mga iyon ay nagkakahalaga ng mahigit 500 gold coins, agad itong humingi ng paumanhin kay Eftel at inutusan ang mga empleyado na ihatid sila sa VIP room, kung saan naghihintay ang isang napakalaking handaan. Kinabukasan ay nagsimula na ang entrance exam ng Magic Academy, habang hinahanap ni Eftel kung saan siya magpaparehistro ay pinigilan muna siya ni Anastasia upang magpasalamat sa mga bagong damit na ibinili niya. Masaya si Eftel na nagustuhan niya ang mga ito at dahil naroon na rin naman si Anastasia, iminungkahi niyang sumali na rin ito sa entrance exam total ay bukas naman ito para sa lahat ng gustong mag-apply. Ipinaliwanag niya na kung makapasa si Anastasia, mas madali itong makakahanap ng magandang trabaho sa hinaharap dahil mataas ang tingin ng lahat sa mga nagtapos sa Magic Academy. Pumayag si Anastasia na kumuha ng pagsusulit kaso hindi siya kumpiyansang makakapasa. Pero alam ni Eftel na wala siyang dapat ipag-alala dahil nakikita niyang mas mataas ang taglay nitong magic potential kaysa sa karamihan ng mga tao. Matapos magparehistro ay sabay silang nagtungo sa lugar ng unang pagsusulit at nang tuluyan ng magsimula ang exam, ipinaalam sa lahat na ang unang pagsubok ay isang battle royale. Ang tanging tuntunin sa pagsusulit ay kailangang magpatuloy ang laban ng mga estudyante hanggang 5 na lang ang matira sa loob ng arena. Bilang tagapangasiwa ng exam ay inamin ni Frank na paborito niya ang ganitong trabaho dahil binabayaran lang siya para manood ng mga batang naglalaban. Pero aminado rin siyang medyo nakakabagot ito dahil bihira na siyang makakita ng mga bagong estudyanteng may pambihirang talento, habang pinagmamasdan niya ang arena at nakita niyang napapalibutan na ng ibang examinees sina Anastasia at Eftel at para sa kanya, normal lang itong nangyayari dahil kadalasang unang tina-target ng mga kalahok ang mga mukhang mahina. Pero ilang sandali lang ang lumipas, sabay-sabay na pinalipad ni Eftel ang lahat ng nakapaligid sa kanya gamit ang isang sipa na pinalakas ng body enhancement magic. Humanga ang instructor dahil sa murang edad ni Eftel ay kaya na nitong gamitin ang ganoong kalakas na body strength enang. Gayunpaman ay sinabi niyang hindi pa natapos ang laban sa isang battle royale na kapag ipinakita mong mas malakas ka kaysa sa iba, mas marami pang kalaban ang magsasama-sama para pabagsakin ka at gaya ng inaasahan, muling napalibutan sina Eftel at Anastasia. Ngunit hindi man lang nabahala si Eftel at hiniling niyang si Anastasia na ang bahala. Agad namang gumamit si Anastasia ng isang level 3 wind spell na isang bagsakan lang na nagpahagis sa 16 na estudyanteng nakapaligid sa kanila palabas ng arena. Hindi makapaniwala ang lahat sa nangyari dahil imposible raw na ang isang bagong estudyante ay marunong na agad gumamit ng level 3 magic. Pero dahil walang ipinagbabawal na paggamit ng magic sa exam na ito, wala silang magawa at nagsimulang mag-alala si Anastasia na baka nasobrahan ang lakas ng spell niya. Pero pinuri siya ni Eftel at sinabing tama ang hinala niyang malaki talaga ang talento nito sa magic. Pagkatapos ay tinanong niya kung kailangan ba talagang bibigkasan ang buong incantation sa tuwing gagamit ng spell. Napatawa ang lahat ng marinig iyon dahil alam ng bawat mage na hindi maaaring gumamit ng spell ng walang tamang incantation. Kaso iginiit ni Eftel na hindi naman ganoon kahirap laktawan ang incantation kung magsasanay ka ng mabuti at para patunayan iyon, sabay-sabay siyang gumamit ng 4 na level 4 wind spells nang hindi gumagamit ng incantation, dahil dito ay nabuo ang napakalakas na hagupit ng hangin na nagpabagsak sa lahat ng nasa arena maliban kina Eftel at Anastasia. Dahil dito ay malinaw na nakapasa silang dalawa sa practical exam at matapos iyon ay lumipat na sila sa written exam.
Para kay Eftel halos buong nakaraang buhay niya ay ginugol niya sa pag-aaral ng magic kaya wala sa mga tanong ang naging mahirap para sa kanya, ang ikinagulat lang niya ay napakarami palang tanong kaya inakala niyang matatagalan siyang matapos. Pagsapit ng pagtatapos ng exam at halos sakto lang niyang natapos ang lahat ng tanong kaya napabuntong hininga siya sa ginhawa, samantala ay nagulat si Anastasia nang malamang sinagutan ni Eftel ang lahat ng tanong. Ipinaliwanag niya na sa written exam ay inaasahan lang na sagutan ng bawat estudyante ang mga tanong na may kaugnayan sa espesyalisasyon nila, hindi makapaniwala si Eftel na pinagdaanan niya ang lahat ng pagod na iyon kahit hindi naman pala kailangan. Makalipas ang ilang sandali at matapos may check ang mga exam, ipinaalam sa dean ng academy na may isang examinee na nakakuha ng 948 na puntos at halos walang makapaniwala rito dahil karaniwan ay nasa mababang daan lang ang score ng mga estudyante, dahil dito ay agad na naghinala ang dean na baka nandaye si Eftel. Pero dumating si Frank at sinabi niyang siya mismo ang nakakita kay Eftel sa practical exam, ikinwento niyang sabay-sabay nitong nagamit ang 4 na level 4 spells, kaya malamang ay patas din itong nakuha ang napakataas na score sa written exam. Labis na nagulat ang dean nang marinig iyon dahil karamihan sa mga estudyante ng academy ay hindi pa marunong gumamit ng level 4 spells kahit makapagtapos na sila, kahit ang ilan sa mga propesor ay hindi kayang gawin ang ipinakita ni Eftel, dahil dito ay napaisip ang dean kung si Eftel nga ba ang muling pagsilang ng maalamat na lightning mage na kapangalan nito. Kalaunan ay inilabas na ang resulta ng entrance exam at nagsiksikan ang lahat ng examinees upang hanapin ang kanilang pangalan sa listahan. Agad na nakita ni Anastasia ang pangalan niya at tuwang-tuwa siyang sabihin kay Eftel na nakapasok siya sa special class. Sa sobrang saya niya ay bigla na lang niya itong niyakap sa harap ng maraming tao dahilan para pareho silang mapahiya. Pagkatapos kumalma at hinanap naman ni Eftel ang sarili niyang pangalan sa listahan ngunit laking gulat niya nang wala siyang makita. Hindi makapaniwala si Anastasia dahil imposibleng bumagsak si Eftel kung siya mismo ay nakapasa, nalito rin si Eftel dahil alam niyang maganda ang naging performance niya. Naisip pa niya na baka isinailalim siya sa magical aptitude test at nalaman nilang wala talaga siyang talento sa magic at dahil sa sobrang inis, nagpa siya si Anastasia na pumunta sa opisina ng dean para magreklamo dahil napaka-unfair ng nangyari ngunit bago pa sila makaalis, napansin niya ang isang gintong plaque sa gilid ng pangunahing listahan. Nakasulat doon ang pangalan ni Eftel bilang elite special student at doon nila nalaman na nakapasa pala talaga siya at masaya si Eftel na hindi siya bumagsak, pero hindi niya maiwasang mag-alala dahil wala siyang ideya kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging elite special student. Matapos magsaliksik ng kaunti ay nalaman ni Anastasia na napakaraming benepisyo ng isang elite special student kung saan libre ang matrikula, tirahan, pagkain at mayroon pang buwan ng allowance para sa mga gastusin. Kaso nang basahin ni Eftel ang maliliit na detalye, nalaman niyang kapalit ng lahat ng iyon ay kailangan niyang kumatawan sa paaralan sa iba't ibang event at aktibidad at maganda man itong pakinggan, pakiramdam niya ay para siyang magiging mascot ng academy. Iyon mismo ang kabaligtaran ng buhay estudyanteng gusto niya dahil ang nais lang niya ay tahimik na makapag-aral ng magic upang mahanap ang paraan para malampasan ang limitasyon ng kanyang kapangyarihan. Gayunpaman ay pakiramdam niya ay wala na siyang magagawa dahil napili na siya bilang elite special student. Habang naglalakad sina Eftel at Anastasia sa pasilyo ng academy, biglang napansin ni Eftel ang isang pamilyar na mukha na nakikipag-usap sa ilang propesor at wala siyang pag-alinlangan na si Merlin ang babaeng iyon. Agad siyang nagtago dahil kahit masaya siyang makita muli si Merlin at alam niyang kapag nakilala siya nito at tinawag siyang master sa harap ng lahat, siguradong magiging sentro siya ng atensyon. Dahil napakatagal nilang magkasama sa kanyang nakaraang buhay, sigurado siyang makikilala siya ni Merlin sa isang tingin pa lang, dahil dito ay nagpasya siyang umiwas muna at balak na lang ipakilala ang sarili kapag wala ng ibang tao sa paligid at hinihila niya si Anastasia at mabilis silang lumayo. Ngunit kahit hindi siya direktang nakita, naramdaman ni Merlin ang pamilyar na presensya ni Eftel kaya agad siyang lumingon upang tingnan kung naroon nga ito at sa oras na iyon ay nakaliko na si Eftel sa kabilang pasilyo. Napangiti na lamang si Merlin sa sarili at inisip na imposibleng bigla na lang lumitaw ang isang tao na namatay 400 na taon na ang nakalipas. Subalit ilang sandali lang ang lumipas ay nakita niya si Eftel sa kabilang dulo ng pasilyo. Napansin niyang may pagkakahawig ito sa Eftel na dati niyang kilala, kaya agad siyang lumapit at hinaharangan ito upang makausap. Una niyang tinanong kung may kaugnayan ba si Eftel sa maalamat na lightning mage,
Gusto sanang sabihin ni Eftel ang totoo ngunit napakarami pa ring tao sa paligid, kaya gumawa na lamang siya ng dahilan at mabilis na umalis kasama si Anastasia upang makaiwas sa tanong. Makalipas ang ilang sandali ay kumakain na sina Eftel at Anastasia ng tanghalian sa isang parke. Nang tanungin ni Eftel si Anastasia kung ano ang tingin nito kay Merlin at nagulat siyang malaman na hindi pala nito nakilala ang sikat na mage. Ang totoo lang kahit sinabi ni Anastasia noon na kamag-anak niya si Merlin, medyo pinalaki lang niya ang kwento at ang totoo ay pareho lamang silang nagmula sa iisang ninuno 10 henerasyon na ang nakalipas. Kaya halos wala na silang tunay na relasyon sa isa't isa kaya naman ipinaliwanag nito kung bakit hindi sila magkamukha ni Merlin. Gayunpaman ay nagtaka pa rin si Eftel kung bakit naroon si Merlin dahil ang alam niya ay siya ang headmistress ng ibang Magic Academy. Nalaman ni Eftel na naroon si Merlin dahil inimbitahan siya bilang espesyal na panauhin upang salubungin ang mga bagong estudyante ng academy. Natuwa si Eftel na hindi pala guro si Merlin sa paaralang iyon dahil hindi niya alam kung paano niya ito maiiwasan kung araw-araw silang magkikita. Gayunpaman, naisip niyang kailangan na rin niyang sabihin kay Merlin ang totoo tungkol sa kanyang muling pagsilang bago pa lumala ang sitwasyon, pero sa pagkakataong iyon ay bigla siyang tinawag sa entablado upang magbigay ng talumpati bilang kinatawan ng mga elite special student. Dahil dito, nalaman ni Merlin ang buong pangalan ni Eftel kaya lalo siyang naghinala tungkol dito at kalaunan, habang kumakain ng tanghalian si Eftel na napapalibutan siya ng mga kaklase niyang babae dahil hanga silang lahat sa pagiging elite special student niya. Pero biglang dumating si Merlin at malakas na inilapag ang isang makapal na tumpok ng mga papel sa mesa niya, dahil sa presensya ni Merlin ay natakot ang ibang mga babae at kusa silang umalis at umupo si Merlin sa tapat ni Eftel at tinanong kung pamilyar ba siya sa konsepto ng reincarnation o muling pagsilang. Nagulat si Eftel na agad itong nahulaan ni Merlin, pero naalala niyang matalino talaga ito noon pa man kaya hindi na rin siya masyadong nagtaka at sinubukan niyang gawing biro ang usapan, ngunit seryoso si Merlin dahil nakita niya ang exam papers ni Eftel. Bukod sa napakataas nitong score, napansin niyang ang lahat ng sagot nito ay nakabatay sa magic theory na ginamit 400 na taon na ang nakalipas, imbes na sa modernong magic theory at doon ay napagtanto ni Eftel na nagkamali siya dahil hindi niya naisip ang malaking agwat ng panahon habang sinasagutan ang exam. Ngunit biglang humingi ng paumanhin si Merlin sa pagiging emosyonal niya at sinabing hindi na kailangang magpaliwanag pa si Eftel, masyado lang siyang nadala ng emosyon nang maalala niya ang dati niyang master at napagtanto rin niyang masyadong malabong isipin na si Eftel ang reincarnation ng kanyang master. Gayunpaman, kumbinsido pa rin si Merlin na may espesyal na koneksyon si Eftel sa kanyang master at kung wala sanang dahilan para umiwas ito sa kanya kanina at gustong-gusto na sanang sabihin ni Eftel na siya nga talaga ang reincarnation ng dating master ni Merlin, ngunit napakaraming tao sa paligid. Kaya gumawa na lang siya ng mas ligtas na kwento, marahan niyang ibinulong kay Merlin na isa siyang matagal nang nawawalang inapo ng Lightning Emperor at hindi makapaniwala si Merlin dahil wala siyang alam na ganoong inapo. Ipinaliwanag naman ni Eftel na sinadya ng Lightning Emperor na ilihim ang bagay na iyon at lihim niyang itinuro sa kanyang anak sa labas ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa magic. Sa paglipas ng mga henerasyon ay naipasa ang mga lihim na iyon hanggang sa umabot kay Eftel. Hindi pa rin lubos na naniwala si Merlin kaya upang makumbinsi siya, binanggit ni Eftel na namatay ang Lightning Emperor ng puno ng panghihinayang matapos malaman na wala pala itong talento sa magic. Agad siyang pinatigil ni Merlin at sinabing matagal niyang itinago ang lihim na iyon dahil kapag nalaman ng ibang tao, masisira ang reputasyon ng Lightning Emperor. Mahigpit niyang iginiit kay Eftel na hindi niya maaaring ipaalam iyon kahit kanino, ngunit dahil alam ni Eftel ang lihim na iyon at sapat na iyon upang paniwalaan niyang isa nga itong lihim na inapo ng Lightning Emperor at nasaktan ng kaunti si Merlin sa pag-iisip na hindi sinabi ng kanyang master ang napakahalagang bagay na iyon sa kanya. Gayunpaman ay tinanggap niya ito at ipinahayag kay Eftel na gusto niyang makita ang tunay nitong kakayahan, dahil dito ay hinamon niya si Eftel na makakalaban siya sa mga mock duel na gaganapin mamaya at idinagdag niyang matagal din niyang sinanay ang sarili gamit ang lahat ng itinuro ng kanyang master, kaya naniniwala siyang magiging karapat-dapat na kalaban si Eftel. Hindi natuwa si Eftel sa alok na iyon dahil alam niyang kapag nakipaglaban siya sa isang tanyag na mage tulad ni Merlin, siguradong mapapansin siya ng lahat at ang huling bagay na gusto niya sa ngayon ay ang maging sentro ng atensyon.
Alam niyang maaari naman niyang tanggihan ang hamon, pero may bahagi rin ng puso niya na gustong makita kung gaano nakalaki ang naging progreso ng kanyang dating estudyante sa loob ng 400 na taon. Kaya pumayag si Ethel na harapin si Merlin sa mock duel. Ang event na ito ay ginawa upang maglaban ang mga estudyante at guro bilang paraan upang ipakita ang malaking agwat ng kanilang lakas at walang estudyanteng inaasahang manalo. Ngunit dahil sa lahat ng ipinakita ni Ethel hanggang ngayon ay marami sa mga estudyante lalo na ang kanyang mga babaeng tagahanga, ang naniniwalang may pagkakataon siyang magtagumpay. Nang magsimula ang laban, iminungkahi ni Ethel kay Merlin na dahan-dahan muna silang magsimula at subukan ang kakayahan ng isa't isa. Pumayag naman si Merlin at sinabi kay Ethel na siya ang maunang umatake at agad na sumugod si Ethel at nagbitaw ng level 6 fire spell. Nagulat si Merlin dahil hindi niya inaasahang kaya nitong gumamit ng ganoong kalakas na mahika nang hindi na kailangan ng incantation. Tuluyang nilamon ng apoy si Merlin at natakot ang lahat ng nanunood dahil inakala nilang nasunog na siya. Kaso mula sa gitna ng apoy ay natawa si Merlin at humingi ng paumanhin kay Ethel dahil minamaliit pala niya ito. Ipinakita niya na napigilan niya ang fireball gamit lamang ang level 7 perfect wall defense spell, samantala ay ipinagmamalaki ni Ethel ang malaking pag-unlad ni Merlin mula noong huli niya itong nakita. Humanga rin si Merlin dahil sa murang edad ni Ethel ay nakakagamit na ito ng napakalakas na mahika. Hindi basta susuko si Merlin kaya agad siyang gumanti gamit ang sarili niyang level 6 fire spell. Habang papalapit ang malaking fireball ay nakangiti lamang si Ethel dahil ngayon lang siya muling nakalaban ng isang tunay na mahusay na salamangkero mula nang siya ay muling mabuhay, talagang nag-e-enjoy siya sa laban. Ginamit niya ang parehong defense spell na ginamit ni Merlin upang harangin ang fireball. Nainis si Merlin nang makitang nakangiti pa rin si Ethel habang nakikipaglaban sa kanya at lumipad siya sa himpapawid at naghanda ng panibagong fire spell. Muling bumagsak ang apoy sa kalasag ni Ethel at napahinga ng malalim ang mga manunood dahil imposible raw na kayanin ng kalasag ang dalawang sunod na napakalakas na atake. Paglapag ni Merlin, binanggit niyang karaniwang matagal bago makapag-cast muli ng isa pang malakas na spell ang isang salamangkero pero kapag tunay nilang na-master ang mga itinuro ni Ethel, halos wala ng cooldown sa paggamit ng matataas na level ng mahika. Akala niya ay nalamangan na niya si Ethel ngunit mula sa loob ng apoy ay sinabi nitong alam na niya ang teknik na iyon at ginagamit na rin niya ito. Agad na gumamit si Ethel ng level 7 frost spell upang kontrahin ang apoy ni Merlin at labis itong ikinagulat ni Merlin, dahil ibig sabihin ay agad niya itong nakast pagkatapos ng level 7 shield spell at nahulaan pa niyang fire spell ang susunod na gagamitin niya. Ngunit hindi pa roon nagtapos si Ethel dahil sunod-sunod niyang ikinakadena ang isa pang ice spell na direktang tumutok kay Merlin, dahil sa napakabilis na casting speed ni Ethel na halos hindi na nakapaglagay ng barrier si Merlin upang ipagtanggol ang sarili. Pinuri siya ni Ethel dahil nakariyak pa rin siya sa tamang oras kaso binanggit niyang kaya pa niyang maging mas mabilis. Pagkatapos noon ay sunod-sunod siyang nagcast ng maraming level 7 ice spells. Nakipagsabayan naman si Merlin sa pamamagitan ng mabilis na pagcast ng mga barrier at halos wala na siyang pahinga sa walang tigil na pagdepensa, pero bigla namang nagpadala si Ethel ng mas malakas pang malaking icicle. Doon napagtanto ni Merlin na hindi siya sinusubukan na talunin ni Ethel gamit ang lakas, kundi sinusubukan lamang ang kanyang kakayahan at sinabi niyang huwag siyang maliitin at agad siyang naglagay ng barrier upang masalag ang malaking yelong sibat. Kahit na mas mataas ang refinement ng kanyang level 7 spells at patuloy pa rin siyang naitutulak paatras. Ipinaliwanag ni Ethel na may maliliit pang pagkakamali sa paraan ng kanyang pagcast kaya kahit napakataas ng kalidad ng kanyang mana, hindi pa rin sapat iyon upang tuluyang mapigilan ang kanyang icicle at idinagdag pa niya na hindi ganap na stable ang daloy ng mana sa loob ng spell ni Merlin, at ang maliliit na depektong iyon ang dahilan kung bakit unti-unti itong nababasag ng kanyang mga pag-atake. Habang pinapakinggan ni Merlin ang paliwanag ni Ethel kung bakit siya natatalo, naalala niya ang kanyang master na dati ring itinuturo ang kanyang mga pagkakamali habang nasa gitna mismo ng labanan, dahil doon ay lalo siyang naengganyong pagbutihin ang kanyang laban. Kaya ibinigay ni Merlin ang lahat at sinimulan ang paggamit ng multicasting sa perfect wall spell, sa paraang iyon ay nakagawa siya ng dalawang magkapatong na perfect wall na sapat upang pigilan ang malaking icicle ni Ethel. Tuwang-tuwa si Ethel nang makita niyang agad na naintindihan ni Merlin ang kanyang payo, pero ipinapaalala niyang ang multicasting ay nangangailangan ng napakalaking konsentrasyon at mental na lakas, kaya nagiging bukas ang gumagamit sa biglaang pag-atake pagkatapos nito.
Agad na sumugod si Eftel upang samantalahin ang pagkakataon, ngunit nahulaan na pala ni Merlin ang kanyang gagawin at bago pa man siya umatake ay nakapaghanda na siya ng teleportation spell upang makaiwas. Habang nasa kalagitnaan pa ng pag-atake si Eftel ay agad siyang pinakawalan ni Merlin ng isa pang fireball sa pag-asang matatapos na ang laban. Sa paningin ng mga manunood ay tila tapos na si Eftel sa pagkakataong iyon, ngunit napangiti si Merlin nang mapansin na hindi pala siya tinamaan ng kanyang spell at sa halip, nakatayo na si Eftel sa likuran niya sa loob ng arena habang nakatutok na sa kanyang likod ang isang handa at malakas na spell. Ipinaliwanag ni Eftel na nahulaan niya ring mahuhulaan ni Merlin ang kanyang pag-atake, kaya maaga pa lang ay naghanda na rin siya ng teleportation spell upang makalipat sa likuran nito at inamin ni Merlin na hindi niya iyon nakita. Nakakatawa raw ang nangyari dahil natalo siya gamit ang parehong mga taktika na dating ginagamit ng kanyang master. Bagamat dapat siyang madismaya dahil 400 na taon niyang sinanay ang sarili gamit ang mga taktikang iyon, sa halip ay nakaramdam siya ng matinding pananabik dahil para siyang ibinalik sa nakaraan at pagkatapos nito ay nakiusap siya kay Eftel na bigyan pa siya ng isang huling pagkakataon. Gusto niyang malaman kung kakayanin ba nitong pigilan ang kanyang pinakamalakas na spell. Kapag napigilan iyon ni Eftel at tatanggapin niya ang kanyang pagkatalo ng walang reklamo at pumayag naman si Eftel, agad na sinimulan ni Merlin ang pagcast ng kanyang pinakamalakas na spell. Ngunit bahagyang nadismaya si Eftel nang makitang level 8 Thor's Hammer lamang ito, sinabihan siya ni Merlin na huwag agad manghusga at doon napansin ni Eftel na may isa pang magic circle sa kabilang kamay ni Merlin, ibig sabihin ay sabay niyang ginagamit ang dalawang Thor's Hammer spell. Sakto namang naunawaan ito ni Eftel bago pa tumama ang ikalawang kidlat kaya agad siyang nakaiwas. Pagkatapos noon ay ipinakita ni Merlin ang isa pang magic circle sa kanyang paa at isa pa sa kabilang paa at nangangahulugan itong 4 na Thor's Hammer ang sabay niyang kinakast, isang teknik na kahit si Eftel ay ngayon lang nakita kahit noong nakaraan pa niyang buhay. Inamin ni Eftel na ang pagkontrol sa 4 na magkakaibang casting point para sa isang napakataas na level ng spell ay nangangailangan ng napakalaking konsentrasyon at kontrol. Karamihan sa mga salamangkero ay hirap na sa simpleng double casting lalo na sa quad casting ng isang level 8 spell. Dahil dito ay tunay niyang ipinagmamalaki ang napakalaking pag-unlad ng kanyang estudyante sa mga taong lumipas mula nang siya ay mamatay. Bilang paggalang sa pagsisikap ni Merlin ay nagpasya rin si Eftel na gamitin ang pinakamalakas na spell na mayroon siya, kaya sinimulan niyang i-cast ang kanyang level 10 lightning spell. Agad namang pinakawalan ni Merlin ang kanyang 4 na Thor's Hammer kay Eftel subalit hindi man lang ito nag-alala, sa halip ay napakalawak ng kanyang ngiti dahil masaya siyang makita kung gaano kalaki ang naging pag-unlad ni Merlin, ngunit alam niyang malayo pa rin ito sa antas ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos noon ay pinakawalan ni Eftel ang kanyang spell at bigla na lamang bumagsak ang isang nakakasilaw na kidlat na tuluyang nilamon at dinaig ang spell ni Merlin. Ang napakalakas na bug zone ng mahika ay kumalat sa buong arena dahilan upang mapatakip ng mga mata ang lahat ng nanunood dahil sa sobrang liwanag. Halos wala nang makita si Merlin dahil sa tindi ng liwanag kaso agad niyang nakilala ang spell na iyon. Alam niyang iyon ang orihinal na level 10 spell ni Eftel at iisa lamang ang taong kayang gumamit ng ganoong mahika kung saan si Eftel mismo. Alam ni Merlin kung gaano kalakas at kapanganib ang lightning spell na iyon, kaya naghanda siyang salubungin ang paparating na pag-atake subalit bago pa man ito tumama ay agad na kinansela ni Eftel ang kanyang spell dahil wala naman talaga siyang balak saktan si Merlin sa simpleng mock duel lamang. Pagkatapos nito ay dahan-dahan niyang ibinaba si Merlin sa lupa gamit ang kanyang mahika. Habang inaalala ni Merlin ang nangyari, napagtanto niyang nagkamali siya sa paniniwalang isa lamang si Eftel sa mga inapo ng kanyang master, sapagkat iisa lamang ang taong kayang hulaan ng ganoon kabilis ang bawat galaw ng kalaban at gumamit ng isang level 10 spell ang kanyang master. Lumapit si Eftel upang tingnan kung ayos lang siya at doon ay nakiusap si Merlin na sabihin na nito ang totoo tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, matapos ipakita ang ganoong klaseng kapangyarihan at wala ng paraan para itago pa ni Eftel ang katotohanan, kaya inamin niyang siya nga ang kanyang master na muling nabuhay sa bagong katawan. Binati ni Eftel si Merlin dahil napakahusay ng ipinakita nito sa laban, lalo na ang huli nitong spell na talagang nagpabilib sa kanya at labis namang natuwa si Merlin nang malaman niyang buhay muli ang kanyang master. Hindi niya napigilan ang kanyang emosyon at napaiyak siya sa sobrang saya dahil 400 taon niyang hinintay ang sandaling iyon. Bigla namang dumating si Anastasia at nagmamadaling lumapit kay Eftel upang mababalaan ito tungkol sa paparating na gulo.
ngunit napansin ni Merlin na tinatawag ni Anastasia si Ethel na master kaya agad niyang naisip na isa itong alipin ni Ethel. Dahil dito ay pinagsabihan niya si Ethel kung bakit ito kumuha ng alipin gayong isa pa lamang itong estudyante. Ipinaliwanag naman ni Ethel na hindi ganoon ang sitwasyon at nagkaroon lamang ng problema si Anastasia at pansamantala niya itong tinutulungan. Pagkatapos noon ay nagpakilala si Anastasia kay Merlin kahit may kaunting pagdududa pa rin si Merlin. Alam niyang may sapat na dahilan si Ethel sa lahat ng kanyang ginagawa kaya hindi na niya ito pinansin. Pagkatapos ay sinabi ni Anastasia kay Ethel na may napakaraming tao na papunta sa kanilang direksyon. Paglingon niya ay nagulat siya nang makitang halos lahat ng nanunood sa arena ay tumatakbo papunta sa kanya dahil sobrang namangha sila sa ipinakita niyang mahika. Napagtanto ni Ethel na dapat pala ay inasahan na niya iyon dahil hindi talaga siya nagpigil sa laban, ngunit hindi ganoon ang naging plano niya para sa kanyang tahimik na buhay estudyante. Habang naglalakad sila, tinanong ni Merlin si Ethel kung bakit pa ito nag-enroll sa academy at ipinaliwanag ni Ethel na gusto niyang pag-aralan muli ang mahika bilang isang estudyante upang makahanap ng paraan para lalo pa siyang lumakas at umunlad. Pagkarinig nito ay may naisip na ideya si Merlin. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Ethel at sinabing tumakbo sila upang makatakas sa napakaraming tao na humahabol sa kanila at makalipas ang ilang sandali, patuloy na naglalakad sina Ethel, Merlin at Anastasia at nagtataka na si Ethel kung gaano pa kalayo ang kanilang pupuntahan, kaso nang sabihin ni Merlin na malapit na sila ay napansin niyang pamilyar ang lugar. Hindi nagtagal ay narating nila ang isang malaking mansyon na nakatago sa loob ng kagubatan. Agad itong nakilala ni Ethel dahil iyon ang dati niyang tahanan noong nakaraan niyang buhay at nagulat siya na nakatayo pa rin ito kahit 400 taon na ang lumipas. Ipinaliwanag ni Merlin na siya mismo ang nag-alaga at nagpanatili sa mansyon sa lahat ng panahong iyon. Pagkatapos ay iginiit ni Merlin kay Ethel na kailangan lang niyang asikasuhin ang ilang dokumento. Nagtaka si Ethel kung anong mga dokumento ang tinutukoy niya at doon ibinunyag ni Merlin na balak niyang opisyal na ampunan sina Ethel at Anastasia bilang kanyang mga anak. Labis na nagulat si Ethel sa kakaibang ideya ni Merlin subalit para kay Merlin ay napakalinaw at makatuwiran lamang iyon, nangako pa siyang aasikasuhin agad ang lahat ng papeles upang makapag-enroll si Ethel sa academy na kanyang pinamumunuan. Napatahimik na lamang si Ethel habang si Merlin ay natatawa ng mag-isa. Hindi niya kasi inakalang darating ang araw na makakapag-aral silang muli sa iisang paaralan, masaya pa niyang pinag-uusapan na kailangan na nilang ipagawa ng bagong uniforme si Ethel kaso pinigilan siya ni Ethel at sinabing ipaliwanag muna ng maayos ang kanyang plano. Ipinaliwanag ni Merlin na gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan bilang headmaster ng Altena Magic Academy upang mailipat si Ethel sa kanilang paaralan sa lalong madaling panahon. Dahil siya ang headmaster ay madali na lamang ang lahat ng proseso ng pag-enroll nito. Nagulat si Ethel nang marinig na gusto siyang pag-aralin ni Merlin sa Altena Magic Academy, ngunit sinabi ni Merlin na napakagandang ideya nito at ang totoo, masaya siya dahil mas marami silang panahong magkakasama ni Ethel. Nang pag-isipan ito ni Ethel ay napagtanto niyang kung mag-aaral siya sa Academy ni Merlin, magkakaroon siya ng access sa lahat ng resources na kailangan niya upang ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik sa mahika. Bukod pa rito ay masaya rin siyang makakasama muli si Merlin, dahil dito ay pumayag si Ethel sa plano ni Merlin at taos puso niya itong pinasalamatan dahil palagi siyang iniisip at inaalagaan. Habang abala si Merlin sa pag-aasikaso ng mga papeles para sa enrollment ni Ethel, nagpasya naman si Ethel na pumunta sa treasury at ngayong marunong na siyang gumamit ng espada, gusto niyang subukan ang isa sa mga sandata na itinago niya roon noong nakaraan niyang buhay. Habang naglalakad sila ni Anastasia papunta sa treasury, bigla silang hinaharangan ng isang mahiwagang lampara na agad nagpalabas ng isang genie at pinahinto sila nito at sinabing bawal pumasok sa treasury. Pinagbantaan pa sila na aatakihin sila kapag hindi sila umalis agad dahil inakala nitong magnanakaw sila at dahil dito, labis na natakot si Anastasia. Pero mahinahon na sinabi ni Ethel na hindi sila magnanakaw at naparito lang siya para kunin ang kanyang katana na si Rairi. Nagalit ang genie nang marinig iyon at hindi ito makapaniwalang may isang batang tulad ni Ethel na nagsasabing sa kanya ang Rairi. Alam kasi ng genie na ang maalamat na espadang iyon ay pag-aari ng Lightning Emperor. Napakalakas ng Rairi kaya inutusan mismo ni Merlin ang genie na tiyaking walang sino mang makakalapit dito. Dahil nasa mansyon sina Ethel at Anastasia ay inakala niyang mga estudyante sila ni Merlin kaya imbes na umatake, nagpasya siyang pagbigyan muna ang dalawa.
Gayunpaman ay binalaan niya silang umalis habang mabait pa siya dahil may hangganan din ang kanyang pasensya. Naiintindihan ni Eftel kung bakit nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan kaya sinubukan niyang ipaliwanag na may karapatan siyang naroon, pero nainis na ang genie at sinisigawan siya at sinabing tigilan na ang pagsisinungaling at umalis na. Hindi lang iyon, sinabi pa ng genie na hindi siya makapaniwalang tinanggap ni Merlin ang isang estudyanteng tulad niya at binanggit pa nitong narinig niya na ang dating guro ni Merlin ay wala raw kahit kaunting talento sa mahika, kaya para sa kanya ay malamang ay pinalaki lang ang alamat tungkol sa kapangyarihan ng Lightning Emperor. Nang marinig iyon ni Eftel ay agad siyang napikon at malamig niyang tinanong ang genie kung nasaan ang katana, kahit ang genie ay kinabahan sa matinding presensya ni Eftel kaya itinuro nito kung nasaan ang espada. Gayunpaman, binalaan niya si Eftel na masasaktan lang siya dahil may protection magic ang espada na agad magpapasingaw sa sinumang hahawak dito. Pero walang pag-alinlang ang hinawakan ni Eftel ang espada at agad gumamit ng level 8 na Dispel Magic upang alisin ang protection spell. Labis na natakot ang genie nang makita iyon dahil hindi niya inakalang kayang gumamit ni Eftel ng ganoon kataas na antas ng mahika. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si Merlin at masamang tiningnan ang genie at narinig pala niya mula sa labas na tinawag siyang matandang bruha, kaya binalaan niya ang genie na kapag inulit pa niya iyon ay sisiguraduhin niyang pagsisisihan niya ito. Napansin naman ni Eftel ang pagdating ni Merlin kaya binati niya ito at agad namang kumalma si Merlin nang kausapin siya ni Eftel. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nito sa treasury at sinabi ni Eftel na naalala niyang naroon ang kanyang espada kaya naisip niyang kunin na ito para magamit muli. Nang marinig ng genie kung gaano kagalang ang pakikitungo ni Merlin kay Eftel, saka lamang niya napagtanto ang katotohanan at naunawaan niyang si Eftel nga ang tunay na Lightning Emperor. Dahil dito ay agad siyang humingi ng tawad sa pagiging bastos niya kanina. Sinabi naman ni Eftel na ayos lang iyon dahil hindi naman siya gaanong nagalit, gayunpaman ay hiniling niya sa genie na tandaan ang mukha nilang dalawa ni Anastasia dahil doon na sila titira mula ngayon at ayaw na niyang maulit pa ang nangyari. Pagkatapos noon, isinama ni Merlin sina Eftel at Anastasia sa bayan upang sukatan sila para sa kanilang bagong uniforme at matapos iyon ay sabay-sabay silang kumain. Kahit pagkatapos kumain ay marami pa rin silang libreng oras kaya tinanong ni Merlin si Eftel kung ano pa ang gusto niyang gawin. Narinig iyon ng may-ari ng restaurant at sinabi nitong baka mag-enjoy sila sa treasure hunt ng bayan. Hindi alam ni Eftel kung ano iyon kaya ipinaliwanag ng babae na may iba't ibang kayamanan na nakatago sa buong bayan. Ang layunin ng treasure hunt ay makahanap ng pinakamaraming kayamanan hanggat maaari. Anumang kayamanan na makita nila ay maaari nilang iuwi at bukod pa roon, ang makakakuha ng pinakamaraming kayamanan ay mananalo ng grand prize na isang all-expenses paid na biyahe sa hot spring. Nagustuhan ni Merlin ang ideya dahil mukhang napaka-relaxing ng pagpunta sa hot spring. Kaya sinabi niyang dapat silang sumali pero hindi sigurado si Eftel kung sulit ba talaga ang pagod. Sa sandaling iyon ay napansin niyang nakatitig si Anastasia sa isa sa mga poster ng treasure hunt, dahil gusto rin itong subukan ni Merlin at Anastasia at pumayag na rin siyang sumali. May isang partikular na kayamanan na gustong makuha ni Anastasia kaya gusto itong kunin ni Eftel para sa kanya, pero ayon sa poster ay may shape-shifting spell ang kayamanang iyon upang mas mahirap itong mahanap. Iminungkahi ni Anastasia na gamitin ni Eftel ang Dispel Magic na ginamit niya kanina upang alisin ang shape-shifting spell at mas madaling makita ang kayamanan. Pero sinabi ni Merlin na hindi iyon magandang ideya na kapag gumamit si Eftel ng napakalakas na Dispel Magic sa gitna ng bayan, maaari nitong maalis pati ang iba pang mga spell at di naunawaan ni Anastasia ang ibig niyang sabihin. Kaya ipinaliwanag ni Merlin na kahit hindi ito nakikita, maraming mahika ang nakakalat sa buong lungsod na tumutulong sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao at kapag aksidenteng naalis ang lahat ng mga spell na iyon, siguradong magkakagulo ang buong bayan kaya hindi iyon pwedeng gawin. Kaso sinabi ni Eftel na kaya niyang e-target lang ang shape-shifting spell upang walang ibang mahika na maaapektuhan. Nagulat si Merlin dahil hindi niya akalaing posible iyon pero kung may isang taong kayang gawin iyon, alam niyang si Eftel iyon. Perpektong naisagawa ni Eftel ang spell at agad na lumitaw ang lokasyon ng lahat ng nakatagong kayamanan, dahil dito pagsapit ng gabi ay mas marami silang nakuhang kayamanan kaysa sa lahat ng iba pang kalahok, kaya sila ang nanalo ng mga tiket papunta sa hot spring. Pagkatapos noon, umuwi si Eftel habang sina Merlin at Anastasia naman ay nagtungo sa hot spring dahil wala siyang ganang sumama at ng gabing iyon,
Pagbalik ni Merlin ay nilapitan niya si Ethel at tinanong kung may oras ba siyang makausap dahil may mahalaga siyang gustong pag-usapan. Napansin ni Ethel na mukhang seryoso ang gusto nitong sabihin kaya tinanong niya kung ano iyon. Ipinaliwanag ni Merlin na nang magpunta sila ni Anastasia sa hot spring, gusto niyang tiyakin na ang katawan ni Anastasia ay karapat-dapat sa pag-aalaga sa mga pangangailangan ni Ethel sa gabi kaya matagal niyang sinuri ang buong katawan ni Anastasia. Nang marinig iyon ni Ethel, agad niyang pinalo sa ulo si Merlin dahil wala naman silang ganoong relasyon ni Anastasia at kahit pa meron, hindi pa rin tama na basta-basta na lang niya hahawakan si Anastasia nang walang pahintulot. Humingi ng tawad si Merlin, pero may isa pa pala siyang gustong sabihin at habang sinusuri niya si Anastasia, napansin niyang mayroon itong espesyal na slave crest kaya gusto niyang malaman kung alam ba ito ni Ethel. Natahimik si Ethel matapos marinig iyon, pero inamin niyang alam niya ang tungkol sa espesyal na slave crest at pinili pa rin niyang panatilihin si Anastasia sa kanyang tabi at hindi maintindihan ni Merlin kung bakit, dahil para sa kanya ang pagkakaroon ng ganoong slave crest ay parang paglalakad na may dalang bomba na pwedeng sumabog anumang oras. Pero ayaw ng makarinig ni Ethel ng anumang pagtutol tungkol dito at wala siyang balak iwan si Anastasia dahil lamang sa crest na iyon, kaya sinabi niya kay Merlin na tigilan na ang usapan dahil ayaw na niyang pag-usapan pa iyon. Kinabukasan, magsisimula na sina Ethel at Anastasia bilang mga bagong estudyante sa academy ni Merlin kaso pagpasok pa lang nila sa campus, agad na masama ang tingin sa kanila ng ibang estudyante at karamihan kasi sa mga tinatanggap sa academy ay mga demon at elf, at hindi maganda ang relasyon ng ibang lahi sa mga tao. Kaya marami ang nagalit sa ideya na may isang human na magiging kaklase nila at inaasahan na rin ito ni Ethel. Matapos ang lahat ng nangyari sa digmaan ilang siglo na ang nakalipas kahit nagkaroon na ng kapayapaan, nanatili pa rin ang galit ng ibang lahi sa mga tao kaya para sa kanya ay natural lang na maliitin siya ng mga ito. Pinili na lang niya itong baliwalain dahil ang pakay naman niya sa academy ay mag-aral ng mahika, hindi makipagkaibigan pero biglang napansin ni Ethel na tila natigilan sa takot si Anastasia at tinanong niya kung may problema ba. Pero agad namang bumalik sa sarili si Anastasia at sinabing ayos lang siya. Maya-maya, nilapitan si Ethel ng isang demon na nagngangalang Abe at tinanong siya nito kung paano siya nakapasok sa ganitong academy dahil para kay Abe, imposible para sa isang human na makapasa sa entrance exam at hinala niya na gumamit si Ethel ng koneksyon o suhol para makapasok. Kahit gaano pa kahusay si Ethel, hindi rin niya ito lubos na maitatanggi dahil gumamit talaga si Merlin ng ilang koneksyon para maipasok siya sa academy, kaya pinili na lang niyang huwag patulan ang pang-aasar ni Abe. Umupo na lang si Ethel habang ang ibang kaklase ay patuloy siyang tinitingnan ng may paghamak, iniisip ng lahat na halos wala siyang alam sa mahika at hindi siya karapat-dapat na naroon at makalipas ang ilang sandali, lumapit sa kanya ang isang elf na babae at humingi ng tawad sa sinabi ni Abe dahil masyado raw itong harsh. Pero iginiit rin niyang hindi talaga gusto ang mga human sa academy, bagamat isa siya sa iilang hindi nanghuhusga base sa lahi at nanghuhusga naman siya base sa talento at dahil sa pride niya, ayaw niyang makasama sa iisang klase ang isang taong hindi karapat-dapat na naroon. Kaya sinabi niya kay Ethel na kung gusto niyang tumagal sa academy, mas mabuting huwag siyang masyadong magpapansin at lumayo na lang sa kanila at naiintindihan naman ni Ethel kung bakit iniisip ng lahat na mahina siya sa mahika. Totoo namang mas mataas ang natural na magic potential ng ibang lahi kumpara sa mga human. Nakita na rin mismo ni Ethel kung gaano kahina ang mahika ng mga tao paglipas ng maraming taon at maya-maya, bumukas ang pinto ng classroom at laking gulat ni Ethel at ng buong klase nang si Merlin mismo ang pumasok. Hinarap ni Merlin ang lahat at iginiit na simula sa araw na iyon ay siya mismo ang personal na magtuturo sa klase nila. Nagulat ang lahat dahil halos hindi kailanman personal na nagtuturo si Merlin sa mga klase at dahil mataas ang tingin ni Abe sa sarili, agad niyang inisip na baka narinig ni Merlin kung gaano siya kahusay at gusto nitong makita mismo ang kanyang kakayahan. Pero ang totoo, wala man lang ideya si Merlin kung sino si Abe at nasaktan ang pride ni Abe nang malaman niyang hindi siya kilala ni Merlin, kaya ipinakilala niya ang sarili at ipinagyayabang niyang siya ang may pinakamataas na grades sa buong klase. Sinabi ni Merlin na kahanga-hanga naman iyon, pero nilinaw niyang hindi siya pumunta roon para kay Abe kundi para kay Ethel. Hindi makapaniwala ang mga estudyante na interesado si Merlin sa isang ordinaryong human tulad ni Ethel. Dahil dito ay lalo pang naniwala si Abe na koneksyon lang talaga ang dahilan kung bakit nakapasok si Ethel sa academy,
Hindi naman nagulat si Merlin na ganoon ang iniisip ni Abe pero binanggit niyang isang third-rate mage lang ang manghuhusga sa isang tao base sa stereotype. Binanggit rin niya sa buong klase na bantayan nilang mabuti si Eftel dahil sa pamamagitan niya, mawawala ang maling paniniwala nila tungkol sa mga human at ginawa iyon ni Merlin para ipakita sa lahat kung gaano kahusay si Eftel pero para kay Eftel, iyon ang pinakamasamang pwedeng mangyari dahil ngayon ay nasa kanya na ang atensyon ng buong klase. Hindi na niya magagawang manatiling tahimik sa isang tabi at mag-focus lang sa kanyang research gaya ng plano niya at pagkatapos ng klase, nilapitan siya ni Abe at ng mga kasama nito dahil hindi pa rin nila matanggap na pinapaboren siya ni Merlin. Tinanong nila si Eftel kung sino ba talaga siya at di alam ni Eftel kung paano sasagutin ang tanong na iyon, pero bago pa siya makaisip ng dahilan ay bigla siyang inakusahan ni Abe na baka laruan lang siya ni Merlin. Sinabi ni Abe na narinig niyang madalas turuan ni Merlin ng mahika ang mahihirap na human orphan kapag may libreng oras ito. Kaya hinala niyang kinuha ni Merlin si Eftel para sa sarili nitong kasiyahan dahil nakita nitong gwapo siya. Hindi nagustuhan ni Eftel ang pagpapakalat ni Abe ng ganoong chismis tungkol kay Merlin at sobrang nagalit siya at muntik nang mawalan ng kontrol. Pero pinilit niyang kumalma dahil alam niyang kapag binugbog niya si Abe, lalo lang magiging komplikado ang buhay niya sa akademi at kalaunan. Muling nagturo si Merlin sa klase at sinabi niyang malapit na ang kanilang inter-class competition. Kailangan pa niyang pumili ng isang kandidato para sa Magic Swordsman position. Agad siyang tumingin kay Eftel dahil gusto sana niyang piliin ito pero nagtago si Eftel sa ilalim ng mesa dahil ayaw niyang lalo pa siyang mapansin ng lahat. Biglang nagtaas ng kamay si Abe at nagboluntaryong lumaban bilang Magic Swordsman. Sa totoo lang bagay naman si Abe sa posisyon pero gusto talaga ni Merlin na si Eftel ang mag-volunteer, gayunpaman ay wala talagang balak si Eftel na muling ilagay ang sarili niya sa spotlight at akala niya ligtas na siya, pero biglang nagtaas ng kamay si Anastasia at binanggit niyang gusto niyang i-nominate si Eftel para sa posisyon. Nanlaki ang mata ni Eftel dahil hindi niya maintindihan kung bakit ginawa iyon ni Anastasia sa kanya, samantala ay napangiti ng malaki si Abe dahil ngayong nominado na si Eftel. Magkakaroon na siya ng pagkakataong ipapahiya ito.